Invincible Divine Sword Chapter 801 hanggang 810. Sa oras na ito, sa Chenren Cave, dumating si Yang Xiaotian sa isang palasyo. Ang palasyo ay napuno ng maraming libro. Bagamat ang mga ito ay nasira ng panahon, ang mga aklat na ito ay kasing ganda pa rin ng bago, na naglalabas ng mahinang halimuyak. Ang buong palasyo ay puno ng isang uri ng array power na katulad ng Great Array of Time. Mukhang pinag-aralan din ni Chenren Sword Ancestor ang Great Array of Time. Lumapit si Yang Xiaotian sa mga aklat na ito at tiningnan ng masama. Nalaman niya na ang mga aklat na ito ay sumasaklaw sa lahat. Bilang karagdagan sa mga lihim ng espada at array, mayroon ding iba't ibang mga libro sa astronomiya at heograpiya. Inilabas ni Yang Xiaotian ang lihim na aklat ng Chenren Sword Array, basahin itong mabuti mula simula hanggang wakas, at pagkatapos ay tiningnan ang ilan sa mga kasanayan at natatanging kasanayan na iniwan ni Chenren Sword Ancestor. Kahit na ang mga kasanayang iyon ay mahusay, hindi ito may kukumpara sa kanyang Tego Shilongju at Destiny Divine Art, at hindi ito masyadong kapaki-pakinabang kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang mga natatanging kasanayang iyon ay lubos na makapangyarihan, at pinag-aralan ito ni Yang Xiaotian sa loob ng ilang araw. Ang walang katapusang kamay ng mga bituin. Pinakilos ni Yang Xiaotian ang kanyang banal na kapangyarihan at ibinaba ang kanyang palad. Biglang lumitaw ang isang malaking handprint na nabuo ng condensation ng star power. Enerhiya ng banal na espada na pumapatay ng demonyo. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang enerhiya ng espada na pinalapot ng walang katapusang banal na liwanag. Ulan ng meteorite na sumisira sa langit. Itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang ulo sa hangin, at biglang kumurap ang kalangitan, at hindi mabilang na mga meteorite ang umulan. Ngayon, lahat ng uri ng kakaibang kasanayan, isang beses lang kailangang basahin ni Yang Xiaotian ang mga ito, at karaniwang magagawa niya ito sa kalooban, at direktang pumasok sa larangan ng menor de edad na tagumpay. Pagkatapos magsanay ng mga kakaibang kasanayan sa loob ng ilang araw, pumunta si Yang Xiaotian sa harap na bulwagan at sinimulang pag-aralan ng mabuti ang Four Symbol Sword Formation. Noong pinag-aaralan ni Yang Xiaotian ang Four Symbol Sword Formation, ang sinaunang Golden Dragon Clan Master na naghihintay sa labas ng Black Corpse IC ay may malungkot na mukha. Bakit hindi pa lumalabas ang batang ito? Sabi ng ninuno ng Golden Dragon Clan sa malalim na boses. Kaya, pupunta muna kami ni Yuzu para hanapin ang kayamanan ng Great Dragon God Cult. Yuzu, manatili kayong dalawa dito. Sa sandaling lumitaw ang lalaking ito, hulihin siya at ipaalam sa amin. Napaungol ang nangungunang binata. Oo, kamahalan. Kaya, pinangunahan ng binata ang iba pang mga masters ng Taegu Jinlong Clan na lumusot sa hangin at umalis, patuloy na hinahanap ang kayamanan ng Great Dragon God Cult, habang si Yuzu at ang iba ay patuloy na nananatili sa labas ng Black Corpse IC, naghihintay na lumabas si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasaliksik, sa wakas ay pinag-aralan ni Yang Xiaotian ang lahat ng formation rune ng unang haligi ng bato ng Four Symbol Sword Formation ng lubusan. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-aralan ang pangalawa at pangatlong haligi. Nang matapos pag-aralan ni Yang Xiaotian ang apat na haligi ng Four Symbol Sword Formation, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay at pinakondensed ang Four Symbols Formation rune. Ang Four Symbol Sword Formation ay lumundag ng liwanag at binalot si Yang Xiaotian. Biglang umikot ang espasyo, at si Yang Xiaotian ay napunta sa ibang espasyo. Napakalawak ng magkaibang espasyong ito. Sa gitna ng espasyo ay isang malaking altar, kung saan nakalok ang isang namamatay na dragon. Ang dragon na ito ay malubhang nasugatan, at sa ilalim ng pagpapahirap sa hanay ng altar, ang sigla at dugo nito ay naubos na, at ito ay lubhang mahina. Nang makita ang dragon na ito, lumiwanag ang isip ni Yang Xiaotian, at malabo niyang nahulaan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ayon sa alamat, ang Great Dragon God Sect ay mayroong guardian beast, ang Green Blood Dragon, na kilala bilang Green Blood Dragon Ancestor, na napakalakas. Ang ilan ay nagsabi na ang Green Blood Dragon Ancestor ay namatay sa pakikipaglaban sa Chenren Sword Ancestor, ngunit marami rin ang nagsabi na ang Chenren Sword Ancestor ay malubhang nasugatan lamang ang Green Blood Dragon Ancestor at ang Green Blood Dragon Ancestor ay nakatakas. Tila ang Green Blood Dragon Ancestor ay hindi pinatay ng Chenren Sword Ancestor, ngunit ikinulong sa espasyo ng Four Symbol Sword Array. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang Green Blood Dragon Ancestor na nasa harapan niya, na hindi inaasahan. Naramdaman ng Green Blood Dragon Ancestor na may pumasok, at nagpumiglas na tumayo, ngunit dahil ang kanyang sigla at dugo ay naubos sa sukdulan, mahirap para sa kanya na tumayo. Lumipad pasulong si Yang Xiaotian at pumunta sa langit sa itaas ng altar. Bata, ikaw ba ang disipulo ni Chenren Sword Ancestor? Tinitigan ng Blue Blood Dragon Ancestor si Yang Xiaotian na may malamig na mga mata. Malinaw, nakita nito na maaaring pumasok si Yang Xiaotian sa Four Symbol Sword Formation Space,
at nagkamali sa pag-aakalang si Yang Xiaotian ay ang inapo ng Shenren Sword Ancestor. Umiling si Yang Xiaotian, hindi ako ang disipulo ni Shenren Sword Ancestor. Pagkatapos ay sinabi niya, maliligtas kita. Nang marinig ito, ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tila nakarinig ng isang malaking biro, maaari mo ba akong iligtas? Little guy, alam mo ba kung anong divine formation ang nakakulong sa akin? Ito ang Desolate Heaven Prisoner God Formation. Kaya mo bang sirain? Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, kung mailigtas kita, ano ang problema? Tinitigan ng Blue Blood Dragon Ancestor si Yang Xiaotian, bumagal, at pagkatapos ay umiling, kahit na iligtas mo ako, wala itong silbi. Ang aking mga litid ng dragon ay nabali, maging ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ay walang silbi. Ang sigla nito ay nawasak ng mapanirang kapangyarihan ng Shenren Sword Ancestor noon, at maging ang mga litid ng dragon ay nabali. Kahit na may Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, hindi nito maikonekta ang mga dragon tendon nito. Wala na itong silbi. Ngunit sa sandaling matapos itong magsalita, ang ilog ng oras ay lumitaw sa buong katawan ni Yang Xiaotian, at ang Diyos ng oras ay nagtipon sa likuran niya. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may pagkabigla, Eternal Divine Body. Oo, walang hanggang banal na katawan. Sinabi ni Yang Xiaotian, ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ay hindi makakonekta sa iyong mga litid ng dragon, ngunit ang aking ika-15 antas na Eternal Divine Body ay kaya. Ang orihinal na patay na mga mata ng Blue Blood Dragon Ancestor sa wakas ay nagpakita ng isang sinag ng buhay. Nagpumiglas itong tumayo at tuwang-tuwa, ika-15 antas na Eternal Divine Body. Kung talagang male iligtas mo ako at may ugnay ang aking mga litid ng dragon, ako, ang dugong asul, ay titingalain ka lamang sa buhay na ito. Okay. Agad na inilabas ni Yang Xiaotian ang isang daliri, at isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water ang lumipad sa bibig ng Blue Blood Dragon Ancestor. Matapos lunukan ng Green-Blooded Dragon Ancestor ang isang subo ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, ang kanyang sigla at dugo, na pagod, ay nagsimulang gumaling ng unti-unti. Ang nakamamatay na aura na orihinal na nagmula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho at napalitan ng sigla. Nakita ito ni Yang Xiaotian at kumuha ng 4 Tribulation Heaven Grade Long God Peel. Ang Long God Peel ay isang God level na healing peel. Nang makita ng Blue-Blooded Dragon Ancestor na ang Long God Peel na inilabas ni Yang Xiaotian ay isang 4 Tribulation Heaven Grade Peel, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang 4 Tribulation Heaven Grade Long God Peel ay napakabihirang, at kahit ang Great Dragon God Cult ay wala nito noon. Tiningnan ng Blue-Blooded Dragon Ancestor ang malakristal na Long God na tableta sa harap niya at sinabi kay Yang Xiaotian, napakasayang nito. Bagamat ito ay malubhang nasugatan, hindi nito kailangang sayangin ang isang 4 Tribulation Heaven Grade Long God Peel. Walang sayang, 4 Tribulation Heaven Grade Long God Peels, marami pa akong. Umiling si Yang Xiaotian. Natigilan ang Blue-Blooded Dragon Ancestor. Pagkaraan ng ilang sandali, nilunok ng Blue-Blooded Dragon Ancestor ang 4 Tribulation Heaven Grade Long God Peel, at si Yang Xiaotian ay dumating sa likuran niya, hinihimok ang 15 beses na walang hanggang banal na katawan, at ang kapangyarihan ng oras ay bumuhos sa katawan ng kabilang partido mula sa likod ng kanyang dragon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng panahon, malinaw na naramdaman ng Blood Dragon Ancestor na ang kanyang mga litid ng dragon, na nasira sa ilang mga seksyon, ay nagsimulang lumaki ng dahan-dahan at pagkatapos ay unti-unting kumonekta. Nang magkadugtong ang lahat ng litid ng dragon, isang surge ng sigla at kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa ang Blood Dragon Ancestor. Sinubukan itong tumayo, at ang mga paa nito ay malakas at makapangyarihan, hindi na mahina at mahina gaya ng dati. Salamat sa iyong paggamot, Young Master. Ang Blood Dragon Ancestor ay nasa sabik at yumuko kay Yang Xiaotian. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at sinabing pwede ka. Pagkatapos, ginamit niya ang paraan ng paghahain ng dugo upang itatak ang kapangyarihan ng kaluluwa sa isipan ng Blood Dragon Ancestor, at pagkatapos ay sinimulan niyang paikliin ang formation rune para i-crack ang Desolate Heaven Prisoner God formation sa altar. Habang ang mga rune na na-condense ni Yang Xiaotian ay patuloy na nagsasama sa Desolate Heaven Prisoner God Array sa altar, ang liwanag ng Desolate Heaven Prisoner God Array ay patuloy na kumikislap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Desolate Heaven Prisoner God Array sa wakas ay lumiwanag ng buo, at pagkatapos ay nawala ang kapangyarihan ng Hanay. Sa paglipas ng mga taon, pinigilan ng kapangyarihan ng Hanay ang Blue Blood Dragon Ancestor na parang isang sagradong bundok. Ngayong nawala na ang kapangyarihan ng Array, mas nakaka-relax ang pakiramdam ng Blue Blood Dragon Ancestor kaysa dati. Nagliwanag ang buong katawan nito, at naging medyo may edad na itong malakas na lalaki.
Muli siyang yumuko kay Yang Xiaotian at sinabing, "Salamat, Young Master." Tinulungan ni Yang Xiaotian ang Blue Blood Dragon Ancestor na tumayo, at pagkatapos ay umalis sa espasyo sa loob ng Four Symbol Sword Array kasama niya. Matapos lumabas sa espasyo ng Four Symbol Sword Array, nakita ni Yang Xiaotian na nilulunok pa rin ni Master Ding ang Tianzhong Yuan Water para magsanay, kaya hindi niya inistorbo si Master Ding at hinayaan siyang patuloy na magsaya. Pagkatapos, pumunta siya sa isang palasyo at sinimulang pinuhin ang Hongmeng Qi at ang Origin Qi na nakuha niya sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng 10 araw, nilinaw niya ang lahat ng Hongmeng Qi, at pagkatapos ay sinimulan niyang pinuhin ang Origin Qi. Pagkalipas ng ilang araw, si Yang Xiaotian, na nasa tuktok na ng ikatlong antas ng langit na Diyos, sa wakas ay gumawa ng panibagong tagumpay at naabot ang ikatlong antas ng langit na Diyos. Gayunpaman, matapos pinuhin ang lahat ng higit sa 200 Origin Keys na nakuha niya sa pagkakataong ito, malayo pa rin si Yang Xiaotian sa tuktok ng ikatlong antas ng langit na Diyos. Sumimangot si Yang Xiaotian. Habang lumalayo siya, mas mahirap itong makalusot. Kung magpapatuloy siya ng ganito, kakailanganin niya ng kahit 1,000 Origin Keys para makapasok sa ika-4 na antas ng langit na Diyos. Sa pag-iisip ng 1,000 Origin Keys, sumakit ang ulo niya. Natatakot ako na ang isang sekta na tulad ng Wanxiang Palace ay mahihirapang makabuo ng 1,000 Origin Keys ng sabay-sabay. Saan siya makakahanap ng napakaraming Origin Keys? Pagkatapos, naisip niya ang Hongmeng Divine Tree. Dahil mayroong Hongmeng Divine Tree sa mundo, mayroon bang Origin Divine Tree? Kung makukuha niya ang Origin Divine Tree, hindi na niya kailangang hanapin ang Origin Qi kung saan-saan. Paglabas ng silid ng palasyo, nakita ni Yang Xiaotian ang Blue Blood Dragon Ancestor na nakaupong nakakrus sa bulwagan habang nakapikit ang mga mata upang gamutin ang kanyang mga sugat. Naramdaman ng Jade Blood Dragon Ancestor na lumabas si Yang Xiaotian, tumayo at yumuko, sinabing, "Young Master." Pagkatapos ng higit sa 10 araw ng paggaling, ang Jade Blood Dragon Ancestor ay puno ng sigla at mukhang maganda. Kung ikukumpara sa naunang altar, para siyang ibang tao. Tumango si Yang Xiaotian at sinabing, "Kumusta ang paggaling ng iyong pinsala?" Sa Four Tribulations Heavenly Grade Long God Peel ng Young Master, gumaling na ang injury ko ng 50%. Sa isa pang buwan, ganap na akong makaka-recover. Masayang ngumiti ang Jade Blood Dragon Ancestor. Sa nakalipas na 10 araw, nilulunok niya ang Four Tribulations Heavenly Grade Long God Peel ni Yang Xiaotian araw-araw para magsanay, at ang paggaling ng kanyang pinsala ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, "Mabuti iyan." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nagpunta ako dito sa pagkakataong ito para hanapin ang kayamanan ng iyong Great Dragon God Sect. Alam mo ba kung nasaan ang yaman ng iyong Great Dragon God Sect?" Kung alam ng Jade Blood Dragon Ancestor kung nasaan ang Great Dragon Treasure, hindi na niya kailangang mag-abala na hanapin ito. Nang marinig ni Yang Xiaotian na nagtatanong tungkol sa Great Dragon Treasure, ang Green Dragon Blood Ancestor ay nagsabi, "Sa totoo lang, Ginoo, sa panahon ng labanan, ang bundok kung saan matatagpuan ang kayamanan ng ating Great Dragon God Sect ay nilubog sa lupa ng Thousand Ren Sword Ancestor, at nagkataong nahulog ito sa bibig ni Saitegarba." Bibig ni Saitegarba. Nagulat si Yang Xiaotian. "Oo, bibig ni Saitegarba," sabi ng Green Dragon Blood Ancestor. Labis siyang natakot nang banggitin niya ang bibig ni Saitegarba. Sinasabi na ang bibig ng Saitegarba ay humahantong sa 3 kaharian ng impyerno. Ang hangin ng yin ay lubhang nakakatakot, kahit na maraming banal na apoy ay hindi makalaban sa hangin yin na ito. Gaano man kalakas ang banal na katawan, ito ay walang silbi sa harap ng hangin yin na ito. Kapag ang hangin yin ay sumalakay sa katawan, ang kaluluwa ay parang kinakagat ng libu-libong multo, napakasakit, at imposibleng palayasin ito. Napakunot ang noo ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Nabasa rin niya ang tungkol sa bibig ni Saitegarba sa mga aklat sa aklatan ng Tungtian God Sect. Ang bunganga ng Saitegarba na ito ay talagang nakakatakot, at isa ito sa mga pinakamapanganib na lugar sa kontinente ng Kanglong. Kahit na nasa kanya ang 5 banal na apoy at ang Sun God Armor, hindi niya magagarantiya na kakayanin niya ang madilim na hangin ng bibig ni Saitegarba. Malakas ang Sun God Armor, ngunit hindi niya magagamit ang kapangyarihan nito ngayon. "Dalhin mo ako sa bakana ng Saitegarba, susubukan ko," sabi ni Yang Xiaotian. Nang marinig ng Jade Dragon Blood Ancestor na si Yang Xiaotian ay pupunta sa bibig ni Saitegarba upang subukan, hindi niya maiwasang mag-alala, "Young Master, ang madilim na hangin ng bibig ni Saitegarba ay hindi kasing simple ng iyong iniisip. Bagamat mayroon kang 15 walang hanggang banal na katawan, ngunit." Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, nakita niya ang 4 na banal na katawan ni Yang Xiaotian na umalalay sa kanya. Sa pagtingin sa ilog ng oras, sa dagat ng tadhana, sa Hongmeng World at sa Land of Origin sa paligid ni Yang Xiaotian, ang Jade Dragon Blood Ancestor ay natigilan.
Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Xiaotian at ang Jade Dragon Blood Ancestor ay lumipad palabas ng Chenren Cave. Nang makitang nilulunok pa rin ni Master Ding ang Tianzhong Yuan Water upang maibalik ang kanyang lakas, hindi na inistorbo ni Yang Xiaotian si Master Ding at hinayaan siyang magpatuloy sa paglunok ng Tianzhong Yuan Water. Nakita ng dalawang sinaunang Golden Dragon Clan na ninuno na nagbabantay sa Black Corpse IC na biglang gumalaw ang Black Corpse IC, at nagkatinginan sila sa tuwa. Oo nga, sa kanilang mga tingin, si Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay lumabas sa dagat ng yelo. Sa oras na ito, nakasuot pa rin si Yang Xiaotian ng Sun God Armor. Ang dalawang sinaunang ninuno ng Golden Dragon Clan ay tumingin sa Sun God Armor kay Yang Xiaotian, nang hindi tinatago ang init at kasakiman sa kanilang mga mata. Anak, lumabas ka na rin sa wakas. Tumawa ang isa sa kanila at biglang hinawakan ng kuko si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ang sinaunang gininto ang Dragon Clan Ancestor ay isang ikasampung antas na Panginoong Diyos. At ito ay hindi isang ordinaryong pangsampung antas na Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan ng isang kuko ay napakalakas na sapat na upang durugan ang isang sinaunang bundok ng dragon. Kung mahuli ng kuko na ito si Yang Xiaotian, malamang na madudurog ang mga buto ng balikat ni Yang Xiaotian. Kahit nataglayin ni Yang Xiaotian ang apat na banal na katawan, wala itong silbi. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay nasa ikatlong antas lamang ng makalangit na Diyos. Gayunpaman, nang malapit ng mahuli ng kalaban si Yang Xiaotian, biglang, isang talam ng enerhiya ang bumagsak sa hangin. Agad na sumabog ang dugo. Sa isang sigaw, naputol ang buong braso ng sinaunang Golden Dragon Patriarch. Ang biglaang pagbabago sa kanilang harapan ay nagpabago sa mga mukha ng dalawang Golden Dragon Patriarch, at tumingin sila sa Blood Dragon Patriarch sa tabi ni Yang Xiaotian nang may pagtataka. Sino ka? Kami ay mula sa kontinente ng Zulong, at kami ang malalakas na lalaki ng Golden Dragon Clan ng Zulong Continent. Gulat na sabi ng Golden Dragon Patriarch na naputol ang braso. Nang marinig na ang kabilang partido ay mula sa kontinente ng Zulong, ang mga mata ng Blood Dragon Patriarch ay namumula, at ang Blood Dragon Sword sa kanyang kamay ay biglang bumangon, at isang nakamamanghang enerhiya ng espada ang bumalot sa hangin. Ang dalawang Golden Dragon Patriarch ay nagulat at outres na sana, ngunit huli na sila. Nakaramdam ng lamig sa leeg ang dalawa at matigas na tumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang ulo ay itinapon sa hangin, na nagtitina ng yelo sa paligid at pula ng nyebe. Nagulat si Yang Xiaotian nang malaman na ang dalawa ay mula sa Golden Dragon Clan ng Zulong Continent. Hinanap niya ang mga artifact sa kalawakan sa dalawang tao, pagkatapos ay tiningnan ang kanilang mga gamit, at pagkatapos ay sinunog ang katawan ng dalawang tao gamit ang dalawang banal na apoy. Si Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor ay patuloy na lumipad ng malalim sa Sword Ice Field. Sa oras na ito, sinusubukan ng binata ng Golden Dragon Clan ang kanyang makakaya na basagin ng isang sword formation kasama ang mga masters ng Golden Dragon Clan, sinusubukang kunin ang mga kayamanan sa sword formation. Biglang yumanig ng husto ang kanyang space artifact. Nakaramdam siya ng kakaiba at binuksan ito upang makita na ang dalawang Soul Jade tablet ng mga ninuno ng Golden Dragon Clan ay nabasag. May problema si Yuzu at ang iba. Bilasan mo, Tara, bumalik tayo sa Black Corpse IC. Galit na sigaw ng binata at sumugod pabalik kasama ang mga masters ng Golden Dragon Clan. Nang ang binata at ang mga master ng Golden Dragon Clan ay sumugod pabalik sa Black Corpse IC, nakita nila na ang Black Corpse IC ay walang laman at ang dalawang ninuno ng Golden Dragon Clan ay nawala. May mahinang amoy pa rin ng dugo sa hangin. Lahat ng mga master ng Golden Dragon Clan ay mukhang mabangis. Sino ta? Yung binata ba? Hindi dapat magkaroon ng ganoong lakas ang binatang iyon. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, ang pagkamatay ni Yuzu at ng iba pa ay dapat na may kaugnayan sa binatang iyon. Hanapin ang binatang iyon para sa akin. Kahit na baligtarin ang buong kontinente ng Kanglong, kailangan kong hanapin ang binatang iyon para sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, ang binata at ang mga master ng Golden Dragon Clan ay sumabog sa himpapawid at nagsimulang maghanap ng galit na galit para sa figure ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay patuloy na lumipad patungo sa lugar kung saan nahulog ang Great Dragon Treasure sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tumuro sa harapan, Young Master, doon nahulog ang ating Great Dragon Treasure noong taong iyon. Tumingin si Yang Xiaotian. May malaking iceberg sa lupa ng Sword Ice Field sa di kalayuan. Ang iceberg na ito ay iba sa mga nakapaligid na taluktok ng yelo. Ang nakapaligid na mga taluktok ng yelo ay mga kabundukan na natatakpan ng yelo at nyebe, ngunit ang iceberg na ito ay ganap na nakondensed mula sa yelo,
at ang iceberg ay kulay itim, na bumubuo ng isang malakas na visual na epekto sa mga nakapalibot na puting ice pick. Ang itim na iceberg na iyon ay walang alinlangan na pinalapot ng malamig na hangin at malamig na hangin ng lupa pagkatapos ng mga taon ng paghalay. Kahit na ito ay malayo, ramdam pa rin niyang Xiaotian ang kamangha-manghang lamig ng itim na iceberg. Ang lamig na ito ay ganap na iba sa lamig ng Sword Icefield, at mas nakakatakot pa ng maraming beses kaysa sa lamig ng itim na bangkay na nakita niya noon. Gayunpaman, nang siyang Xiaotian ay pupunta na sa itim na iceberg sa harapan, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na hininga. Ano ito? Biglang lumingon siyang Xiaotian at nakita ang isang malaking spaceship na bumasag sa mabigat na hanging yelo. Sa spaceship, may nakaprint na Blue Dragon. Sa busog, may nakatayong pamilyar na figure. Nang makita ang figurang ito, malamig na kumislap ang mga mata niyang Xiaotian, True Demon Ancestor. Nakita rin ng True Demon Ancestor na nakatayo sa busog ng spaceship ng Kanglong Chamber of Commerce siyang Xiaotian sa sandaling ito. Nagtama ang mga mata ng dalawang tao sa pagitan ng oras at espasyo. Ang tunay na ninuno ng demonyo ay nagulat, labis na nagulat, at halatang hindi inaasahan na makakatagpo siyang Xiaotian dito. Biglang, ang kanyang mga mata ay sumambulat sa isang kamangha-manghang berde. Gusto siyang patayin niyang Xiaotian, at gusto rin niyang patayin siyang Xiaotian. Napansin ni Liang Rong ng Kanglong Chamber of Commerce na kakaiba ang kinikilos ng True Demon Ancestor, at hindi niya maiwasang tumingin sa direksyon niyang Xiaotian, nagtanong, Junior Brother, anong problema? May sama ng loob ba ang taong iyon sa iyo? Ang tunay na ninuno ng demonyo ay tumitig kay Yang Xiaotian na may nagngangalit na mga ngipin. Ang kanyang puot ay kasing taas ng langit, pinatay ng taong ito ang aking disipulo. Pumatay ng libo-libo sa aking mga nasasakupan. Kinuha ang aking kuweba at lahat ng mayroon ako. Sana inumin ko ang dugo niya ng subo. Nguyain mo ang laman niya. Natigilan si Liang Rong, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Yang Xiaotian, na nagsasabing, ang usapin ni Junior Brother ay ang usapin ng ating Kanglong Chamber of Commerce. Dahil ang taong ito at ang Junior Brother ay may ganoong hindi mapagkakasunduang puot, ang ating Kanglong Chamber of Commerce ay natural na hindi uupo. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, bilasan mo. Sa ilalim ng utos ni Liang Rong, ang Kanglong spaceship ay bumilis at lumipad patungo sa Yang Xiaotian. At ang Blue Blood Dragon Ancestor ay nakatitig sa Kanglong spaceship na patuloy na lumalapit, at ang kanyang mukha ay malamig din. Siyempre, alam niya na ang Panginoon ng Kanglong ay ang tanging disipulo ng Shenren Sword Ancestor noon, at alam niya na ang Kanglong Chamber of Commerce ay itinatag ng disipulo ng Panginoon ng Kanglong. Tiningnan niyang Xiaotian ang spaceship na lumilipad ng napakabilis, lumipad sa himpapawid, at hinintay ang pagdating ng spaceship ng Kanglong kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor. Hindi nagtagal, dumating na sa harapan nilang dalawa ang spaceship ng Kanglong. Ang Kanglong spaceship ay nagdala ng mabibigat na alon ng hangin at sumugod sa kanilang dalawa, hinaipan ang kanilang mga brocade na robe. Ang Kanglong spaceship ay napakalaki, at silang dalawa ay kasing liit ng alikabok sa harap ng Kanglong spaceship. Tumingin ang tunay na Demon Ancestor kay Yang Xiaotian at Nishan, Mr. Yang, hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang nakapalibot na Sword Icefield, ang ganda dito, ang ganda ng tanawin, at hindi naman masama na pwede kang mamatay dito. Dahil hindi itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang aura, nakita ni Liang Rong at ng iba pa na si Yang Xiaotian ay nasa ikatlong huling yugto ng Heavenly God sa isang sulyap. Sinabi ni Liang Rong sa tunay na ninuno ng demonyo, Junior Brother, gusto mo bang gawin ito sa iyong sarili, o gagawin namin ito para sa iyo? Nang marinig si Liang Rong na nagtanong sa kanya kung dapat niya itong gawin sa kanyang sarili, ang mukha ng tunay na demonyong ninuno ay kumaybot, at sinabi niya kay Liang Rong, pakiusap sa pangalawang nakatatandang kapatid na tulungan akong makitungo sa kanya. Hindi ito masyadong inisip ni Liang Rong, at ngumiti, okay. Nang makita ni Liang Rong na hindi sineseryoso ni Liang Rong si Yang Xiaotian, ang tunay na Demon Ancestor ay hindi napigil ang ipaalala sa kanya, ikalawang nakatatandang kapatid, kailangan mong mag-ingat. Bagamat ang batang ito ay nasa Heavenly God Realm, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay lubhang nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Ngumiti si Liang Rong at akmang seselekay. Sa oras na ito, lumabas ang isang pangatlong antas na God Lord sa likod ni Liang Rong at magalang na nagsabi, Sir, bakit gumamit ng butcher knife para pumatay ng manok? Ang pagpatay sa isang batang lalaki sa Heavenly God Realm ay madungisan ng iyong espada. Hayaang patayin siya ng iyong mga nasasakupan. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Tumango si Liang Rong. Nag-walk out ang ikatlong antas na God Lord, nang hindi gumagamit ng espada, at direktang pamitik palabas gamit ang isang daliri. Biglang, isang matalas na enerhiya ng espada ang dumating kay Yang Xiaotian.
Sa lakas ng espada, nagkaroon ng mahinang dagandong ng libu-libong mga hayop. Ito ay ang 10,000 Beast Sword Art ng 10,000 Beast Sect ng Kanglong Continent. Ang 10,000 Beast Sword Art ay isang napakalakas na sword art sa kontinente ng Kanglong. Ang enerhiya ng espada ay nagdala ng kamangha-manghang kapangyarihan at agad na sumabog sa harap ni Yang Xiaotian. Nang malapit nang umatake ang Blue Blood Dragon Ancestor, mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, hindi na kailangan. Sa puntong ito, ang buong katawan ng banal na kapangyarihan ay hinimok, at biglang isang suntok ang sumabog. Ang malawak na banal na kapangyarihan ay hinimok. Boom! Ang lakas ng kamao ni Yang Xiaotian ay bumangga sa sword energy ng 10,000 beasts. Ang sword energy ng 10,000 beasts ay sumabog. 10,000 hayop ay sumigaw at napaungol. Matapos pasabugan ng puwersa ng kamao ni Yang Xiaotian ang sword energy ng 10,000 beasts, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa sasakyang pangkalawakan ng Kanglong ng walang tigil na puwersa, sinasalakay si Liang Rong, ang True Demon Ancestor at iba pa. Ang bilis at lakas ay nagpalit ng kulay kay Liang Rong, ang True Demon Ancestor at iba pa. Si Liang Rong ay walang oras na mag-isip tungkol dito, at biglang sumuntok, ang langit na dragon ay umungal, at ang puwersa ng kamao ay bumagsak sa Sky Dragon, bumangga sa puwersa ng kamao ni Yang Xiaotian. Bang! Ang lakas ng kamao ni Yang Xiaotian ay napaalis. Gayunpaman, ang natitirang puwersa na nabuo ng pagsabog ng puwersa ng kamao ni Yang Xiaotian ay nagmadali pa rin sa True Demon Ancestor at sa nakapaligid na Kanglong Chamber of Commerce Guards upang lumipad palayo. Ang tunay na ninuno ng demonyo, na hindi pa nakakalusot sa kaharian ng Panginoon ng Diyos, ay itinapon ng kubyerta ng sasakyang pangkalawakan at nagluwa pa ng isang bibig ng dugo. Noon, ang True Demon Ancestor ang master ng Demon God Temple at kilala bilang pinakamahusay na master sa Dark Continent. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 20 hanggang 30 taon, isa na siyang mahina sa harap ni Yang Xiaotian. Bagamat inaasahan ng True Demon Ancestor na magiging makapangyarihan si Yang Xiaotian ngayon, nagulat siya nang makitang si Yang Xiaotian ay samuka ng dugo sa resulta lamang ng kanyang kamao. Mukha pa rin siyang hindi makapaniwala. Si Liang Rong at lahat ng nasa Kanglong Chamber of Commerce ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Maging ang Blue Blood Dragon Ancestor ay tumingin kay Yang Xiaotian nang may pagtataka. Si Yang Xiaotian, isang third-level heavenly god, ay talagang pinasabog ang sword energy ng isang third-level na God Lord. At ang resulta ng kanyang kamao ay nagpadala din ng 12 ng mga kalaban na lumilipad, kabilang ang ilang unang antas na God Lords. Sino ang daan mo? Matapos mabigla si Liang Rong, ang kanyang mukha ay tumitig kay Yang Xiaotian nang may pinakamabilis na tingin. Siya si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang ninuno ng tunay na demonyo ay tumayo ng husto, tinitigan si Yang Xiaotian ng may kinang na hitsura. Ano, Yang Xiaotian, ang anak nitong Tian. Nagbago ang mukha ni Liang Rong at Kanglong Chamber of Commerce, at napasigaw sila. Sa Mandarin Palace of the Palace, natalo ni Yang Xiaotian sina Chen Jinting, Wang Shu, anak ni Chen Yu, Nightless at Shu Lu, niyanig ang Kanglong Continent, kung paanong hindi alam ni Liang Rong at ng iba pa. Sa partikular, si Shu Lu, na nasa tuktok ng Panginoon sa mga huling panahon, ay lumilipad ni Yang Xiaotian, na ikinagulat ng mundo. Ang binata sa kanyang harapan ay si Yang Xiaotian. Kayo pala ang mga anak ng makalangit na Diyos. Nag-iba ang tono ni Liang Rong. Niyakap niya ang boxing sa ibabang Kanglong Chamber of Commerce. Liang Rong, ang aking master ay ang chairman ng Kanglong Chamber of Commerce. Pagkatapos ay sinabi, ikaw at ang mga hinaing ng aking nakababatang kapatid, kalimutan mo na lamang ito. Lumapit si Yang Xiaotian sa ninuno ng totoong demonyo kung hindi niya narinig ang kabilang partido, ang ninuno ng totoong demonyo, ibigay ang oras ng panahon. Iniingatan ko kayong lahat ng mga bangkay. Time Divine Stars. Nagulat si Liang Rong at ang iba pa sa ninuno ng totoong demonyo. Gayunpaman, nang makita ni Liang Rong na binaliwala ni Yang Xiaotian ang kanyang mga salita, kailangan pa niyang kunin ang kanyang nakababatang kapatid, lumubog ang kanyang mukha. Yang Xiaotian, huwag mong isipin na ikaw ang mga Diyos ng Diyos, natatakot kami sa iyo. Kapatid mo, sa harap ng amo ko, may pana lang. Umalis ka na, wala akong magagawa. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita, hinimok ng 3 Diyos ni Yang Xiaotian, at lahat ng lakas ng mutant veins ay biglang sinuntok ang ninuno ng totoong demonyo. Nagalit si Liang Rong, Yang Xiaotian, dahil hinahanap mo ang kamatayan. Kung gayon ako ay ikaw na lahat. Pagkatapos noon, bigla niya itong sinuntok kay Yang Xiaotian. Siya ay isang malakas na tao sa tuktok ng Panginoon ng Panginoon. Agad na pinatay ng malawak na kapangyarihan si Yang Xiaotian. Gayunpaman, pinatay lamang ng kanyang malawak na kapangyarihan si Yang Xiaotian, at ang isang kamay ay lumabas sa ere, direktang humawak, at kinurot ang malawak na kapangyarihan ni Liang Rong.
Natigilan si Liang Rong at nagbago ang kanyang mukha, at tumingin siya sa ninuno ng Bixie Dragon ng may pagtataka. Sa oras na ito, binaril at napatay din ng daan-daang gwardya ng Kanglong Chamber of Commerce si Yang Xiaotian. Ang mga bantay na ito, marami sa kanila ay ang 3 prinsipe ng Panginoon, ang 4 na mabigat na malakas. Daan-daang mga gwardya ang nagtipon sa isang malaking alon, pinasabog ang kamao ni Yang Xiaotian, at patuloy na pinatay si Yang Xiaotian. Nang makita ng ninuno ng Blood Dragon ang sitwasyon, gusto niyang tanggapin ito, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, hindi. Natigilan ang ninuno ng Blood Dragon. Bagamat kakilakilabot ang combat power ni Yang Xiaotian, gaano man kakilakilabot ang combat power, imposibleng harangan ang daan-daang gwardya sa Kanglong Chamber of Commerce. Pinanood ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng daan-daang mga tagapag-alaga sa Kanglong Chamber of Commerce sa malamig na mga mata, at hinimok ang magulong hari ng kaguluhan sa dagat ng Shanghai. Nais din niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makita ang kapangyarihan ng hari ng chaos. Nang sabihin ni Ding Ye na lumabas ang hari ng kaguluhan, walang makakapigil dito. Gusto niyang makita kung talagang hindi na ito mapipigilan. Sa paghihimok ni Yang Xiaotian, biglang naglabas si Yang Xiaotian ng isang kakilakilabot na madilim na liwanag. Ang buong pagkatao ni Yang Xiaotian ay parang isang madilim na araw, at bigla siyang sumabog. Ang walang katapusang madilim na kapangyarihan ay parang isang kakilakilabot na tsunami. Isang malaking madilim na bagay ang bumangon mula sa katawan ni Yang Xiaotian. Nang ang madilim na bagay ay lumabas, ang langit at ang lupa ay ganap na nahulog sa kadiliman. Ang buong ice field ng espada ay tuluyang nalunod ng kadiliman. Hindi lamang hindi nakita ng Kanglong Chamber of Commerce ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit ang lahat ng malalakas na lalaki na pumasok sa larangan ng yelo ng espada ay hindi makita ang lahat sa mundo. Anong nangyayari? Ano ang madilim na kapangyarihan ay ang madilim na kapangyarihan ng buong espada sa dilim. Sa oras na ito, ang walang katapusang magulong kapangyarihan ay na-spray out. Ginagalaw ng lupa ang bundok. Ang ice field ng buong espada ay pumuputok. Ito ay isang tunay na crack. Kapag ang walang katapusang magulong kapangyarihan ay na-spray, hindi lamang ang yelo ng buong espada ang pumuputok, ngunit maging ang mga nakapaligid na lungsod sa paligid ng yelo ng espada ay nanginginig ng marahas. Hindi, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang kumalat sa sunod-sunod na imperyo, at maging sa buong kontinente ng Kanglong. Tila nabigla ang buong kontinente ng Kanglong dahil sa kapangyarihan ng magulong hari, ang kapangyarihan ng magulong hari. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang hindi mabilang na mga lumang antigo na natutulog sa loob ng maraming taon ay nasira ang hangin, puno ng kakilakilabot. Ito ay ang kapangyarihan ng kaguluhan. Ano? Chaos power. Sino ito? Gisingin ang kapangyarihan ng kaguluhan. Sino ang Nagel-inang ng kapangyarihan ng kaguluhan? Ang magulong Diyos ba? May naglilinang sa magulong Diyos. Ang buong kontinente ay pinirito. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. At ang Blood Dragon Ancestral, Liang Rong at iba pa ay mas natakot. Nakita lang nila na pinalipad ni Yang Xiaotian ang isang malaking madilim na bagay, at pagkatapos ay nagbago ang buong mundo. Ano nga ba ito? Sa sandaling ito, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Ang Darkness of the Chaos King ay nagspray ng kakilakilabot na madilim na kapangyarihan at liwanag. Aba, ang ice field ng buong espada ay nanginginig. Sa oras na ito, nakita sa wakas ni Bixie Longso, Liang Rong at iba pa ang mga madilim na bagay. Ang madilim na bagay ay nakasabit sa kalangitan, at ang kawalang hanggan ay tila mas malaki kaysa sa larangan ng yelo ng buong espada, na humaharang sa kalangitan ng buong espada. Ito si Shenge. Ano ba kasing laki? Chaos power. Ganun ba? Mapatla at nanginginig ang mukha ni Liang Rong. Boom! Walang katapusan na kaguluhan at madilim na kapangyarihan mula sa suntok ni Yang Xiaotian. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay dumaan, at ang kapangyarihan ng lahat sa Kanglong Chamber of Commerce ay sumabog sa kaguluhan, at pagkatapos ay sumanib sa kaguluhan at kadiliman. Ang True Demon Ancestor ay tumingin sa kaguluhan at kapangyarihan ng kamao ng kadiliman na binobomba ni Yang Xiaotian, at sa wakas ay natakot. Siya ay galit na isinaaktibo ang kapangyarihan ng demonyong Diyos, at kasabay nito ay isinaaktibo ang Time Monument upang harangan ito. At lahat ng nasa Kanglong Chamber of Commerce ay natakot at sinubukang magtulungan upang pawiin ang kaguluhan at kadiliman. Ngunit ito ay walang silbi. Kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya, kahit na galit na buhayin ang kapangyarihan ng Diyos, katawan ng Diyos, at mga ugat ng Diyos, ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay naging kaguluhan ng kaguluhan at kadiliman. Ang Time Monument ay natangay, at ang kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman ay binomba lahat sa True Demon Ancestor. Ang tunay na demonyong ninuno ay direktang pinasabog.
At nang ito ay pasabugan, ito ay sumabog sa dilim na parang bola ng madilim na liwanag, at maging ang kanyang laman at dugo, ang mga laman loob ay lahat ay naging kadiliman. Nawasak ng kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman, ang lahat ay na-assimilated sa kadiliman. Ang kaguluhan at kadiliman ay sumabog sa ninuno ng tunay na demonyo at nagpatuloy sa pag-atake sa mga gwardya ng Kanglong Chamber of Commerce. Ang mga gwardya ng Kanglong Chamber of Commerce ay tumakas sa takot. Ngunit agad silang nilubog ng kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman. Sunod-sunod na pinasabog ang mga gwardya ng Kanglong Chamber of Commerce. Si Liang Rong ay natakot at galit na hinimok ang Kanglong Spacecraft Formation, ngunit kahit na ang kapangyarihan ng Kanglong Spacecraft Formation ay walang silbi at hindi niya kayang labanan ang kaguluhan at kadiliman. Bang! Matapos ang pagpapasabog sa daan-daang gwardya ng Kanglong Chamber of Commerce, ang kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman ay hamampas ng husto sa Kanglong Spacecraft. Ang Kanglong Spacecraft, na sobrang solid at nakaranas ng hindi mabilang na taon, ay direktang pinasabog ng isang malaking black hole. At ang black hole ay direktang sumabog sa Kanglong Spaceship, na daan-daang metro ang kapal. Kahit na ang Kanglong Spaceship na may maraming mga paghihigpit ay natalo pa rin. Matapos sumabog ang magulong kadiliman sa spaceship ng Kanglong, sumabog ito mula sa ilalim ng barko at sumabog sa malayong mga taluktok ng bundok. Boom! Ang malayong mga taluktok ng bundok ay direktang sumabog sa kadiliman. Pagkatapos, 12-dosenang mga bundok ang sumabog sa kadiliman. At ang sasakyang pangkalawakan ng Kanglong ay bumagsak din sa malayong mga bundok sa ilalim ng epekto ng magulong madilim na kapangyarihan. Gaano man ito kontrolin ni Liang Rong, wala itong silbi. Bang! Direktang dinurog ng Kanglong Spaceship ang malalayong bundok. Dahil sa nakakatakot na puwersa ng epekto, si Liang Rong at ang mga nakaligtas na master ng Kanglong Chamber of Commerce ay lumipad ng baligtad at sumabog sa kalangitan. Muling bumagsak si Liang Rong at iba pa mula sa langit. Nang maging matatag ang Kanglong Spaceship, tumingin si Liang Rong kay Yang Xiaotian, na nakatayo sa kadiliman at naglalabas ng mahinang banal na liwanag, nang may takot. Gulo, gulo, gulo Godhead. Nanginginig ang boses ni Liang Rong. Gaano man niya ito inilarawan, hindi niya mailarawan ang gulat at takot sa kanyang puso sa sandaling ito. Ang Yang Xiaotian na ito ay talagang nilinang ang Chaos Godhead. Siya talaga ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Chaos. Ang Chaos Power na sinasabing walang talo sa mundong ito. Maging ang Blood Dragon Ancestor, isang makapangyarihang nilalang na kayang lumaban sa Thousand Ren Sword Ancestor sa nakaraan, ay nabigla at nasasabik nang tumingin siya kay Yang Xiaotian. Naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Liang Rong at iba pa. Habang naglalakad siya, gumagalaw din ang Chaos Dark Godhead na nakasabit sa itaas ng langit. Naapektuhan ng kapangyarihan ng Chaos Dark Godhead, ang Sword Ice Field ay nanginginig ng husto. Naramdaman ni Liang Rong at ng iba pa na nang lumakad si Yang Xiaotian, ang buong kontinente ng Kanglong ay nanginginig. Tara na, tara na. Sa wakas ay hindi napigilan ni Liang Rong ang takot sa kanyang puso, at galit na hinimok ang nawasak na sasakyang pangkalawakan ng Kanglong na lumipad palayo. Nasa tuktok siya ng ika-9 na antas ng Panginoong Diyos, ngunit sa sandaling ito, kaharap si Yang Xiaotian, na nasa ika-3 antas ng Diyos ng Langit, natatakot lamang siya at wala man lang lakas ng loob na lumaban. Gayunpaman, habang nagmamaneho siya ng spaceship, lumitaw ang Blood Dragon Sword ng Blood Dragon Ancestor. Sumabog siya sa hangin at naglaslas ng espada. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa larangan ng yelo ng mga espada. Isang walang kap-oras na enerhiya ng espada ang agad na bumalot kay Liang Rong at iba pa. Si Liang Rong ay natakot, at siya at ang mga Panginoon ng Kanglong Chamber of Commerce ay biglang umatake. Ngunit ito ay walang silbi. Ang kapangyarihan ni Liang Rong at ng iba ay madaling naputol ng lakas ng espada. Ang lakas ng espada ay tumama kay Liang Rong at sa iba pa. Matigas na nakatayo doon si Liang Rong at ang iba pa, at pagkatapos ay sumabog sa hindi mabilang na piraso gamit ang banal na baluti. Dumating si Yang Xiaotian sa Time Monument at kinuha ang Time Monument. Ang Time Monument ay karapat-dapat na iwan ng Panginoon ng oras. Kahit natamaan lang ito ng magulong dark power niya ay buo pa rin ito. Sa una, nag-aalala siya na ang magulong dark power ay magwasak sa Time Monument. Inalis ni Yang Xiaotian ang Time Monument, at pagkatapos ay hinanap ang mga artifact sa kalawakan sa True Demon Ancestor, Liang Rong at iba pa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha niya ang Kanglong Spaceship. Pagdating ng oras, tunawin niya ang Kanglong Spaceship sa Abyss Spaceship, na maaaring lubos na mapabuti ang depensa at bilis ng Abyss Spaceship. Nilinis ng Blue Blood Dragon Ancestor ang eksena. Si Yang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay patuloy na lumipad patungo sa itim na iceberg. Sinundan ng Blue Blood Ancestor si Yang Xiaotian at medyo napigilan. Ang Sword Icefield, na orihinal na nilubog ng kaguluhan at kadiliman, sa wakas ay bumalik sa orihinal nitong hitsura.
Sa isang lugar sa Sword Icefield, ang mga master ng Golden Dragon Clan ay tumingin sa naibalik na Sword Icefield, ngunit hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat at takot. Tiyak na iyon ang kapangyarihan ng kaguluhan. Paano magkakaroon ng kapangyarihan ng kaguluhan sa kontinente ng Kanglong? Anong problema sa dilim? Ang mga sinaunang ninuno ng Golden Dragon Clan na ito ay nasa sabik at walang katapusang nag-uusap. Bumalik muna tayo sa kontinente ng Zulong. Nagulat ang binata at mataimtim na sinabi. Kung ang kapangyarihan ng kaguluhan ay lumitaw sa Chaos Domain, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang kapangyarihan ng kaguluhan ay lumitaw sa Kanglong Continent, na talagang nakakagulat. Dapat nating iulat ang bagay na ito sa ating mga ninuno sa lalong madaling panahon. Hayaan ang aming mga ninuno magpadala ng isang tao upang suriin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos magsalita ng binata, pinangunahan niya ang mga masters ng Ancient Golden Dragon Clan na sumibak sa hangin at umalis. Nang umalis ang mga master ng Ancient Golden Dragon Clan, ang iba pang mga masters na orihinal na nasa Sword Icefield ay umalis din sa pagkabigla. Gayunpaman, mas maraming master ang dumating sa Sword Icefield mula sa buong Kanglong Continent. Siyang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor ay dumating sa itim na iceberg. Sa oras na ito, siya ay masyadong tamad na buhayin ang kapangyarihan ng apat na banal na katawan. Direkta niyang isinuot ang Sun God Armor at muling tinawag ang Dark Godhead ng Hari ng Kaguluhan. Bigla siyang sumuntok at direktang pinasabog ang itim na iceberg sa gulo. Pagkatapos, lumapit siya sa kinaroroonan ng itim na iceberg at ibinagsak ito patungo sa lupa. Biglang, ang kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman ay direktang sumabog sa patong-patong na yelo at umabot sa espasyo sa ilalim ng lupa. Tiningnan ng Blood Dragon Ancestor ang walang katulad na kapangyarihan ng Chaos Darkness at lihim na sinampal ang kanyang mga labi. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa pagtingin sa black hole, siyang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor ay tumalon pababa. Habang tumalon siyang Xiaotian sa black hole, nanginginig ang underground na ice layer ng buong Sword Icefield, na parabang hindi nito nakayanan ang kaguluhan at kadiliman niyang Xiaotian at patuloy na nasa Syra. Nang tumalon siyang Xiaotian, isang malakas na itim na hanging yin ang umihip mula sa lupa. Ito ang hanging yin ng Saitegarba na umiihip mula sa bibig ni Saitegarba. Nakita ito niyang Xiaotian, nang walang pag-aalinlangan, sumuntok, at ang kapangyarihan ng Chaos Darkness ay direktang pinaalis ang hangin ng yin. Siya at ang Blood Dragon Ancestor ay patuloy na bumagsak. Habang pababa sila, mas lumalakas ang hangin ng yin, at naging mas madalas ito. Dati, paminsan-minsan lang ang pagbagso ng hangin ng yin, ngunit pagkaraang umabot sa 1,000 metro, tuloy-tuloy ang hangin yin, at wala man lang puwang. Patuloy na sinuntok niyang Xiaotian. Sa wakas, nakarating kami sa underground space na libu-libong metro sa ibaba. Ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay napuno ng itim na iceberg, at ang mga bagzo ng malamig na hangin ay umiihip mula sa isang malaking black hole sa harapan. At ang isang malaking palasyo ay matatagpuan daan-daang metro ang layo mula sa bakana ng Saitegarba. Ang palasyong ito ay malinaw na kayamanan ng Great Dragon God Cult. Gayunpaman, natatakpan na ito at nababalot ng mabigat na itim na yelo. Siyang Xiaotian ay hindi nang ahas na maging pabaya, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang Sun God Armor at lumipad sa Treasure Palace ng Great Dragon God Cult. Bagamat mayroon siyang kapangyarihan ng kaguluhan, napakababa pa rin ang kanyang kaharian, kaya't hindi pa rin niya magawang sumulong sa harap ng malabagyo na malamig na hangin. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusumikap, sa wakas ay dumating siyang Xiaotian sa harap ng tarangkahan ng palasyo, at pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng kaguluhan at kadiliman upang buksan ang itim na layer ng yelo sa gate ng paunti-unti. Matapos tuluyang buksan ang itim na yelo sa tarangkahan, pinakondense niyang Xiaotian ng Great Dragon Treasure Rune ayon sa pamamaraang sinabi ng Blue Blood Dragon Ancestor at inilimbag ito sa gate. Sa wakas ay bumukas ang gate. Nang bumukas ang tarangkahan ng kayamanan, isang pagsabog ng kamangha-manghang banal na liwanag ang bumulwak mula sa kayamanan. Ang siyam na kulay na mapalad na liwanag kasunod ng banal na liwanag ang nagpapaliwanag sa mundo sa ilalim ng lupa. Nagulat siyang Xiaotian. Sa paghusga mula sa siyam na kulay na mapalad na liwanag, ang kayamanan ng dragon ay talagang kamangha-mangha. Agad siyang sumilip sa Treasure Gate. Sinundan din ng Blood Dragon Ancestor siyang Xiaotian. Sa ilalim ng gabay ng Blood Dragon Ancestor, lumipad siyang Xiaotian sa palasyo sa gitna ng kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating siyang Xiaotian at ang iba pa sa palasyo sa gitna, at pagkatapos ay binuksan ang gate ng palasyo. Nang mabuksan ang gate ng palasyo, ang mga ugat ng Hongmeng Divine Tree ay nanginginig ng husto. Sa pakiramdam na iba si Hongmeng Sho, hindi maiwasan niyang Xiaotian na makuha ang parehong sitwasyon. Matapos niyang makuha ang ugat ng Hongmeng Sho, nangyari ito hanggang ngayon.
Nang pumasok siya sa bulwagan, mas malakas ang ugat ng pag-iling ni Han Mengshu. Bilang resulta, naramdaman ni Yang Xiaotian ang lakas ng mga ugat ni Hong Mengshu, at pagkatapos ay tumigil at huminto, at sa wakas ay lumapit sa isang kahon. Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na kunin ang kahon, at pagkatapos ay binuksan ang kahon, at nakita ang isang piraso ng lupang dilaw na lupa sa kahon. Nang makita ang lupa sa loob, nagulat si Yang Xiaotian, ibig sabihin, ang bagay na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa ugat ng Han Mengshu. Nang buksan niya ang kahon, ang ugat ng Hong Mengshu ay mas nakakabigla, at naramdaman ni Yang Xiaotian na ang ugat ng Hong Mengshu ay sabik na sabik sa dilaw na lupa. Sa sandaling lumipat si Yang Xiaotian, hindi niya maiwasang ilagay ang dilaw na lupang ito sa espiritual na lupa ng paglilinang ng mga ugat ng Hongmeng Tree. Biglang umusbong ang mga ugat ng mga puno ng Hongmeng, at bahagyang lumaki ang kislap ng mata. Hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na magulat. Ang ganitong piraso ng dilaw na lupa ay maaaring magpahaba ng mga ugat ni Han Mengshu. Ito ba ang lupa sa bunganga ni Ding Ye? Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na tanungin si Bizulongso, Senior B, alam mo ba kung ano ang dilaw na lupa? Ang ninuno ng Blood Dragon ay umiling, ang dilaw na lupa ay tila nakuha ng ating ninuno sa templo ng Heavenly Demon. Gayunpaman, kahit anong uri ng banal na gamot, maaari itong tumubo ng mabilis dito, ngunit ito ay isang awa, masyadong maliit. Sa sandaling marinig ito ni Yang Xiaotian, gumalaw siya sa kanyang puso, ang templo ng langit na demonyo. Oo, ito ang templo ng langit na demonyo sa kontinente ng Kanglong. Sinabi ni Bizulongso, ang templo ng langit na demonyo ay ang templo ng halimaw. Sa tuwing bubuksan mo ito, maaari ka lamang makapasok sa makalangit na utos ng demonyo. Ngunit kung papasok ang anak, hintayin ang susunod na Tianxi Temple na bumukas, maaari kong isama ang anak, ngunit ang templo ng demonyong templo ay ipinagbabawal. Ninuno namin iyon noong taong iyon, at ilang bulwagan lang ang makapasok sa labas ng templo ng Diyos. Tumango si Yang Xiaotian. Pagbalik niya, tatanungin niya si Ding Ye kung ito ang lupa. Kung ito ay talagang lupa, kailangan pa rin niyang pumasok sa templo ng langit na demonyo. Dahil ang Demon Temple ay may lupa, dapat mayroong higit pa sa isang maliit na piraso. Kung may sapat na mga lupa ng templo ng Diyos, ang kanyang Hongmeng Shenshu ay hindi maaaring lumaki hanggang 10-10 talampakan. Sa oras na iyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kapaligiran ni Hongmeng. Ang kanyang Hongmeng na Diyos ay inaasahang magsasanay hanggang sa 17 ng Panginoon ng Panginoon. Senior B, dapat ba ay may halong Yuan Tianli Thunderbolt ka? Hindi napigilan ni Yang Xiaotian na tumingin sa maraming langit at lupa sa bulwagan. Bagamat kailangan din niya ang chi ng pinagmulan at ang buhangin ng panahon, para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay may halong matay-dumi. Oo, agad na dinala ni Bizulongso si Yang Xiaotian sa kailaliman ng isang malaking bulwagan, at pagkatapos ay lumapit sa isang bote ng jade, ito ang pinaghalong Yuan Tian na dumadagandong na tubig. Ang halo-halong surgery na dumadagandong na tubig na ito ay natagpuan din ng ating ninuno sa templo ng langit na Demon God. Ito ay isang napakaraming Dalongshen na nagtuturo, at ngayon mayroon na lamang 200 subo na natitira. Kinuha ni Yang Xiaotian ang bote ng jade at binuksan ang takip ng bote, at umuusok ang kulog. Gaya ng sinabi ng ninuno ng Bibli Dragon, may humigit kumulang 200 halo-halong dolyar ng mga mina sa bote ng jade, kasama si Chenzang Dangfu, at ngayon ay mayroon na siyang 400 pinaghalong tubig ng kulog ng Yuan Tianli. Kahit kalahati ng dinggay, may mga 200 subo pa rin siya. Kasunod nito, natagpuan ni Yang Xiaotian ang maraming pinagmulan at ang chi ng Hongmeng, ang buhangin ng panahon. Sa malaking kayamanan ng dragon, ang pinagmulan ng pinagmulan ay higit pa sa Chenjian Janzhou Dangfu Mansion, mayroong higit sa 800 piraso, at may mas kaunting chi ng Hongmeng at ang buhangin ng panahon. Mayroon lamang kalahati ng libu-libong Dangfu Mansion. Sa pagtingin sa pinanggalingan ng pinagmulan at sa diwa ni Hongmeng, nagulat si Yang Xiaotian. Ang pinagmulan ng pinagmulan at ang diwa ni Hongmeng sa Dragon Treasure Tibetan ay higit pa sa inaakala niya. Sa napakaraming pinagmulan at espiritu ni Hongmeng, sapat na para sa kanya na masira ang 4 na kaharian ng mga Diyos. Bilang karagdagan sa chi ng pinagmulan, ang chi at oras ng panahon ni Hongmeng, mayroong higit sa 100 mga Diyos sa Dalongbao. Sa pagtingin sa higit sa 100 Diyos sa kayamanan, nagulat si Yang Xiaotian. Ang dalong divine education ay talagang sinaunang Supreme Sword Son, at ang kayamanan ay magaspang. Napakaraming Diyos, na sapat na para magamit niya ito sa malapit na hinaharap. Matapos kunin ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga Diyos at ang langit at ang mga kayamanan, lumabas siya sa Palace of Dragon Treasure kasama ang Blood Dragon Ancestor. Bago umalis sa lupa, sinulyapan ni Yang Xiaotian ang bibig ng Tibetan. Sa bakana ng lugar na ito, malalaman niya sa malaot madaling panahon kung ang bibig ng Tibetan ay talagang parang alamat sa impyerno.
Gayunpaman, siya ay hindi sapat ngayon, at kapag siya ay sapat na, siya ay papasok sa bakana ng lugar na ito. Paglabas nila sa lupa, bumalik sina Yang Xiaotian at Big Longzhou sa Chenzo Swordzo Kong Mansion. Nang makitang nilalamon pa rin ni Ding Ye ang Tianzhong Yuanshui upang maibalik ang pagkukumpuni, bumalik si Yang Xiaotian sa orihinal na palasyo upang magpatuloy sa pag-atres, gas. Matapos pinuhin ang lahat ng Qi ni Hongmeng, sa wakas ay narating ni Yang Xiaotian ang tuktok ng Temple of Ten. Kasunod nito, ipinagpatuloy niya ang pagpino ng higit sa 800 pinanggalingan. Matapos niyang pinuhin ang higit sa 800 pinagmulan, matagumpay na nalagpasan ni Yang Xiaotian ang 4 na makalangit na Diyos. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang 4 na Diyos ay isang mahalagang watershed. Sa sandaling masira nito ang 4 na Diyos, ang lakas ni Yang Xiaotian ay maaaring lubos na mapabuti. Matapos masira ang makalangit na Diyos, nakita ni Yang Xiaotian na nilalamon pa rin ni Ding Ye si Tianzhong Yuanshui para makabawi, at nagpatuloy siyang umatras upang linisin ang buhangin. Matapos pinuhin ang lahat ng oras, nilamon pa rin ni Master Ding ang Heavenly Heavy Origin Water. Walang pagpipilian si Yang Xiaotian kundi pag-aralan ang mga lihim ng pagbuo na iniwan ni Chenren Sword Ancestor at sinimulang ayusin ang pang-11 antas na Intermediate Divine Formation. Inabot ng 2 buong taon para maubos ni Master Ding ang lahat ng Heavenly Heavy Origin Water sa Chenren Cave Mansion. Pagkalipas ng 2 taon, nagniningning ang buong katawan ni Master Ding, at naglabas siya ng aura na pumaibabaw sa kalangitan. May ilang misteryosong rune sa katawan ni Master Ding. Ngunit ang mga mahiwagang rune na ito ay malabo pa rin at hindi malinaw na nakikita ng mga tao. Si Yang Xiaotian ay namangha nang makita ang mga pagbabago kay Master Ding. Sa paglipas ng mga taon, tumingin din siya sa maraming sinaunang at maging mga prehistoric na aklat, ngunit hindi niya mahanap ang pinagmulan ni Master Ding. Nang makitang sa wakas ay tumigil si Master Ding, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na kunin ang dilaw na block ng lupa na nakuha niya mula sa Big Dragon Treasure. Ziran. Bago magtanong si Yang Xiaotian, nagulat si Master Ding. Si Ziran talaga. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Yang, saan mo nahanap itong zirang? Excited na tanong ni Tio Ding. Hindi mapigilan ni Yang Xiaotian na magsalita tungkol sa kayamanan ng Great Dragon God Cult. Ang Heavenly Demon Temple. Nagulat at nag-isip si Tio Ding, siguro kaya ang naiwan. Yung noon, naguguluhan si Yang Xiaotian, kailan ang Heavenly Demon Temple magbubukas sa susunod? Nag-aalalang tanong ni Tio Ding. Sa kalahating taon, nagmamadaling sabi ni Yang Xiaotian. Ang Heavenly Demon Temple ay napakalayo mula rito, at maaari silang umalis sa loob ng 3 buwan. Nang marinig na bubuksan ito sa loob ng kalahating taon, tumanggo si Tio Ding at nagsabi, kung ang Heavenly Demon Temple na ito ay talagang naiwan ng isa noon, kailangan mong pumasok, tiyak na maraming kayamanan sa loob. Ang taong iyon ay isang pambihirang pag-iral sa mundo. Ang hindi pangkaraniwang pag-iral sa mundo. Nagulat si Yang Xiaotian, sino ang tinutukoy ni Master Ding? Bihira para kay Master Ding ang magkomento sa isang taong tulad nito. Ang Saint Ancestor ng Demon Clan. Sabi ni Master Ding sa seryosong tono. Ang Saint Ancestor ng Demon Clan. Naguguluhan si Yang Xiaotian. Normal lang na hindi mo ito narinig. Sinabi ni Master Ding, ngunit iyon lang ang hula ko. Ang Heavenly Demon Temple ay maaaring hindi iwan ng taong iyon. Tumanggo si Yang Xiaotian. Dahil maraming oras, ginugol ni Yang Xiaotian ang mga susunod na araw kasama si Master Ding at ang Blue Blood Dragon Ancestor para maglakad sa Sword Ice Field at patuloy na hanapin ang Sword Formation na nagbunga ng Sword Domain at Formation Spirit. Sa wakas, nakahanap si Yang Xiaotian ng isa pang Sword Formation na gumawa ng Sword Domain. Pagkatapos ng ilang pag-unawa, nilinang din ng walang katapusang Sword Intent ni Yang Xiaotian ang Sword Domain. Sayang lang at hindi nahanap ang Sword Formation na may Formation Spirit. Sa orihinal, pumasok si Yang Xiaotian sa Sword Ice Field upang hanapin ang kanyang master na si Hongfeng, ngunit halos lumakad siya sa bawat sulok ng Sword Ice Field at hindi pa rin mahanap ang hininga ng kanyang master na si Hongfeng. Sa huli, kinailangan ni Yang Xiaotian na isuko ang paghahanap. Mukhang umalis na ang kanyang master na si Hongfeng sa Sword Ice Field. Sa panahong ito, natunaw ni Yang Xiaotian ang Kanglong Chamber of Commerce spaceship na nakuha niya kanina sa Abyss spaceship, na lubos na nagpahusay sa bilis at depensa ng Abyss spaceship. Makalipas ang 3 buwan, umalis si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa Sword Ice Field. Nang umalis, huminto sandali ang Blue Blood Dragon Ancestor nang mapadaan siya sa palasyo kung saan siya nag-practice noon. Sa daan, kapag dumadaan sa isang partikular na lungsod, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na huminto, at pagkatapos ay pumasok sa lungsod kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor.
Ang lungsod na ito ang kauna-unahang lungsod na pinasok niya noong papasok pa lang siya sa God Realm para habulin ang True Demon Ancestor. Sa lungsod din na ito nalaman niya ang tungkol sa Tungtian Chamber of Commerce at sa Tungtian Divine Religion. Pagpasok muli sa lungsod na ito, naramdaman niyang Xiaotian na muling binibisita niya ang isang lumang lugar, at naglakad siya patungo sa Tungtian Chamber of Commerce. Ang ikinagulat niyang Xiaotian ay ang Tungtian Chamber of Commerce, na sobrang abala noong nakaraang pagkakataon, ay desyerto sa pagkakataong ito, na halos walang tao. Hindi napigilan niyang Xiaotian na pumasok sa Tungtian Chamber of Commerce. Sir, ikaw pala. Naalala pa rin ng binata mula sa Chamber of Commerce na huling nakilala ko siyang Xiaotian. Nang makitang papasok siyang Xiaotian, hindi niya naiwasang batiin siya ng mainit. Tila, hindi niya alam na siyang Xiaotian ay naging anak ng Tungtian sect. Pagkatapos niyang hilingin kay Yang Xiaotian na maupo, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na magtanong, nakita ko noong nakaraan ang maraming tao mula sa Tungtian Chamber of Commerce, bakit kakaunti ang tao sa pagkakataong ito? Nang marinig ito ng binata mula sa Chamber of Commerce, agad niyang sinabi na may mapait na mukha, hindi ko alam kung sino ang nagpakalat ng tsismis na ang pangalawa at pinakabatang disipulo ng presidente ng Kanglong Chamber of Commerce ay namatay sa kamay ng ating Tungtian na anak ng Diyos 2 taon na ang nakararaan. Sa nakalipas na 2 taon, sinusupil ng Kanglong Chamber of Commerce ang ating Tungtian Chamber of Commerce. Ang kanilang mga tao ay madalas na pumupunta sa ating mga sangay ng Tungtian Chamber of Commerce upang manggulo at makipaglaban pa. 3 beses nang sinipa ang ating tarangkahan. Maraming beses na ring pumasok sa Tungtian Divine Religion ang kanilang presidente na si Kanglong, na hinihiling sa ating ulo na ibigay ang ating anak ng Diyos. Hindi lang iyan, madalas ninakawan sa daan ang mga paninda ng ating Tungtian Chamber of Commerce. Bagaman walang ebidensya, dapat itong gawin ng mga tao ng Kanglong Chamber of Commerce. Lalong nagalit ang binata mula sa Chamber of Commerce. Narinig ito ng Blood Dragon Ancestor sa likod ni Yang Xiaotian at nagdilim ang kanyang mukha, hinahanap nila ang kamatayan. Sa sandaling ito, biglang, ang pinto ng Chamber of Commerce ay sinipa ng malakas, at ang pinto ng Chamber of Commerce ay direktang sinipa. Kaagad pagkatapos, isang malaking grupo ng mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ang lumakad ng buong pagmamayabang. Nang makitang pumasok ang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce, lahat ng nasa Tungtian Chamber of Commerce ay galit na galit. Ang pinuno ay si Chen Li, ang alagad ni Tu Ji, ang pangulo ng Kanglong Chamber of Commerce. Sa sandaling pumasok si Chen Li, sinabi niya sa mga master sa likod niya, palayasin ang lahat ng iba pang tao sa Kamara ng Komersyo, at basagin ang lahat ng mga bagay sa Kamara ng Komersyo. Ang isang malaking bilang ng Kanglong Chamber of Commerce ay agad na sumugod sa bawat sulok ng bulwagan, itinaboy ang ilang mga customer, at ilang tao ang naglakad patungo kay Yang Xiaotian at sa Blood Dragon Ancestor. Lumabas ka. Sa susunod na pupunta sa Tungtian Chamber of Commerce para bumili at magbenta ng mga gamit, huwag mo kaming sisihin kung bakit nabali ang mga paa mo. Maraming tao ang nagsabi ng masama kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, tulad ng ilang mga tao na naglagay ng kanilang mga kamay sa mga balikat ni Yang Xiaotian at pinalayas siya, sila ay natangay ng hindi nakikitang puwersa. Ilang tao ang bumagsak sa lupa ng may putok. Napatigil ang lahat ng tao sa hall. Si Chen Li at 12 ng mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay natigilan lahat at tumingin kay Yang Xiaotian. Anak, saang pamilya ka galing? Naglakad si Chen Li patungo kay Yang Xiaotian, iniunat ang kanyang buong katawan ng may banal na kapangyarihan, alam mo ba na kapag ginawa mo ito, papatayin mo ang iyong pamilya? Hindi bumangon si Yang Xiaotian, ngunit ibinuka ang kanyang palad, at biglang, isang hindi nakikitang puwersa ang nagpasabog kay Chen Li. Tinamaan si Chen Li ng isang nakakatakot na suntok. Nang bumagsak siya sa lupa, ang kanyang buong katawan ng banal na baluti ay sumabog, at lahat ng 7 butas ay dumudugo. Nagulat ang lahat. Wui kui fei contenti aning yi sham yeshuyeba tumingin. Sino ka? Tumingin si Chen Li kay Yang Xiaotian sa gulat at galit, at sinubukang tumayo. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, muli siyang natangay ng hindi nakikitang puwersa. Sa pagkakataong ito, diretso itong bumagsak sa labas ng Tungtian Chamber of Commerce Hall at sa kalye sa labas. Walang tigil na samuka ng dugo si Chen Li. Master Chen Li. Lahat ng mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay nagulat at nagalit, at lahat ay inatake si Yang Xiaotian. Ngunit sa sandaling sumugod sila sa harap ni Yang Xiaotian, lahat sila ay natangay ng hindi nakikitang enerhiya ng espada. Ang lahat ng mga mangangalakal ng Kanglong Chamber of Commerce ay nahulog sa kalye sa labas, na puno ng dugo. Pagkatapos ay tumayo si Yang Xiaotian at dahan-daang lumabas ng Tungtian Chamber of Commerce at pumunta sa kalye. Sino ka? Tumingin si Chen Li kay Yang Xiaotian sa takot. Yang Xiaotian. Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian.
Ano, Yang Xiaotian, si Chen Li at ang lahat ng mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay nagbago ng kanilang mga mukha, at ang mga masters ng Tungtian Chamber of Commerce ay nagulat din. Tinitigan ng binata ng Chamber of Commerce si Yang Xiaotian na nakadilat ang mga mata, anak ng Tungtian God. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian si Chen Li at ang mga Panginoon ng Kanglong Chamber of Commerce. Bumalik ka at sabihin sa iyong presidente na kung mayroon kang anumang mga problema, maaari kang lumapit sa akin, Yang Xiaotian. Kung pupunta ka upang basagin ang Tungtian Chamber of Commerce at pagnakawan muli ang mga kalakal ng Tungtian Chamber of Commerce. Pupunta ako sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce. Si Chen Li at ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ay nang ahas na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita. Sa huli, tumakas si Chen Li at ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Yang Xiaotian sa lahat ng nasa Tungtian Chamber of Commerce, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay kasama si Bizo Longzhou patungo sa Heavenly Demon Temple. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor, nalaman ni Tu Ji ang tungkol sa hitsura ni Yang Xiaotian, at sinabing may masungit na mukha, twist of my head. Anong laking bibig? Bilang pangulo ng unang kamara ng komersyo sa kontinente ng Kanglong, at isang alagad ng Panginoon ng Kanglong, siya ay iginagalang at hindi bababa sa maraming mga ninuno ng espada. Si Yang Xiaotian, isang antas Diyos, ay naglakas loob na sabihin na siya ay magpapaikot-ikot sa kanyang ulo. Gamitin ang lahat ng iyong lakas para tingnan ang kasalukuyang kinaroroonan ni Yang Xiaotian. Malamig niyang sinabi sa kanyang panganay na alagad na si Li Kai sa tabi niya, magsumbong ka agad sa akin pagkatapos mong malaman. Ang kanyang panganay na alagad na si Li Kai ay tumugon ng may paggalang, at hindi nagtagal, iniulat ni Li Kai ang mga resulta kay Tu Ji. Matapos makinig sa direksyon ng paglalakbay ni Yang Xiaotian, nag-isip si Tu Ji, pupunta ba si Yang Xiaotian sa tribo ng demonyo? Guro, ang araw kung kailan mabubuksan ang Heavenly Demon Temple sa loob ng ilang araw, si Yang Xiaotian ay maaaring patungo na sa Heavenly Demon Temple. Sabi ni Li Kai. Nanlamig ang mga mata ni Tu Ji, Heavenly Demon Temple. Pagkatapos ay sinabi niya, tipunin ang lahat ng mga ninuno ng Chamber of Commerce, pumunta tayo sa Heavenly Demon Temple. Makalipas ang kalahating araw, sa punong tanggapan ng Kanglong Chamber of Commerce, pinangunahan ni Tu Ji ang daan-daang pinakamalakas na mga ninuno ng Kanglong Chamber of Commerce upang makapasok sa himpapawid at lumipad hanggang sa Heavenly Demon Temple. Ang pagbubukas ng Heavenly Demon Temple ay isa sa pinakamalaking kaganapan sa Kanglong Continent. Sa makatuwid, habang papalapit ang araw ng pagbubukas ng Heavenly Demon Temple, maraming masters ng puwersa sa Kanglong Continent ang sumugod din sa Heavenly Demon Temple. Sa oras na ito, lumipad din ang isang malaking grupo ng mga makapangyarihang tao mula sa sinaunang Golden Dragon Clan mula sa kontinente ng Zulong sa maraming dagat patungo sa kontinente ng Kanglong. Ang pinuno ay si Ao Ding, ang ninuno ng sinaunang Golden Dragon Clan, at isa sa pinakamalakas na ninuno ng dragon sa kontinente ng Zulong. Ang Zulong Continent ay isa sa pinakamakapangyarihang kontinente sa God's Domain, at si Ao Ding ay isa sa pinakamalakas na ninuno ng dragon sa Zulong Continent. Ang kanyang lakas ay ang pinakamataas na pag-iral sa buong domain ng Diyos. Sa likod ni Ao Ding, sumusunod ang binata na pumasok sa Sword Icefield kanina. Ang binata ay si Ao Ji, ang batang patriarch ng sinaunang Golden Dragon Clan. Ama, kung ito ay totoo gaya ng sinabi ni Ao Ji, dapat mayroong isang tao sa kontinente ng Kanglong na Nagel-inang ng Chaos Godhead. Sabi ni Ao Bang, ang patriarch ng Ancient Golden Dragon Clan. Tumango si Ao Ding at sinabing, at ang kabilang partido ay dapat na nilinang ang Chaos Dark Godhead. Sa puntong ito, malamig ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, kailangan nating mahanap ang taong ito. Kung mahahanap natin ang taong ito, gamitin ang kanilang sinaunang Dragon Clan Secret Method para kunin ang Chaos Origin Power ng Godhead ng kabilang partido ng paunti-unti at lamunin ito, pagkatapos ay magkakaroon siya ng pag-asa na makontrol ang Chaos Power. Magkakaroon siya ng pag-asa na malinang ang mga kasanayan ng kanilang sinaunang gininto ang Dragon Clan sa pagiging perpekto. Magkakaroon siya ng pag-asa na maging unang tao sa God Realm. Pare, huwag kang mag-alala, hanggat ang taong ito ay isang disipulo ng kontinente ng Kanglong, tiyak na mahahanap natin ang taong ito. Sinabi ni Ao Bang, ang patriarch ng Ancient Golden Dragon Clan. Bumantong hininga si Ao Ding, at ngumiti kay Ao Ji sa likuran niya, Jier, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Kung mahahanap mo ang taong ito, malaki ang nagawa mo. Nagmamadaling sinabi ni Ao Ji, salamat, Lolo, sa iyong papuri. Tuldok. Sa daan patungo sa Heavenly Demon Temple, si Yang Xiaotian ay nag-practice ng mga kasanayan sa gabi at pangunahing pinag-aaralan ang mga porma sayon sa araw. Sa mga araw na ito, naiintindihan na niya ang Time Monument, at ganap na naiintindihan niya ang Time Monument.
Hindi lang niya pinino ang Time Monument, naintindihan din niya ang Time Divine Art. Ngayon, kapag nagsasanay siya ng mga kasanayan, sinusubukan niyang isagawa ang sinaunang Dragon Art, ang Destiny Divine Art, at ang Time Divine Art ng sabay. Kung maisasanay niya ang tatlong kasanayan ng sabay-sabay, kung gayon ang kanyang bilis ng paglunok at pagpino ng anumang banal na gamot at elixir ay lubos na mapapabuti. Sa simula, mahirap para sa kanya na sanayin ang tatlong kasanayan ng sabay-sabay, ngunit pagkatapos ng ilang buwang pagsubok, sa wakas ay nagtagumpay siyang Xiaotian. Sa hinaharap, kasama ang Time Divine Art, ang kanyang walang hanggang banal na bilis ng pagsasanay sa katawan ay lubos na mapapabuti. Habang nasa daan, hindi mapigilan niyang Xiaotian na magtanong tungkol sa Origin Divine Tree. Nagmuni-muni si Tio Ding at sinabing, tama ang hula mo, may puno nga talaga sa mundong ito. Oo naman. Tuwang-tuwa at umaasa siyang Xiaotian nang marinig niya ito, ngunit ang mga sumunod na salita ni Uncle Ding ay nagparamdam sa kanya na para siyang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig, bago ang mga sinaunang panahon, nawala ang punong pinagmulan. Bago ang prehistoric times, nawala na. Lumubog ang puso niyang Xiaotian. Gayunpaman, may isang tao na nakakita ng puno ng pinagmulan. Sabi ni Tito Ding. WHO. Tanong kaagad niyang Xiaotian. Ang Saint Ancestor ng Demon Clan. Sabi ni Tito Ding. Ang Saint Ancestor ng Demon Clan. Nagliwanag ang mga mata niyang Xiaotian at bumalik ang pag-asa. Ngunit ang taong iyon ay hindi isang pag-iral na maaari mong makuha ngayon. Umiling si Tio Ding at sinabing, at ang taong iyon ay hindi maaaring nasa God Realm. Sinabi niyang Xiaotian, Uncle Ding, hindi mo ba sinabi na ang Heavenly Demon Temple ay maaaring iwan ng Saint Ancestor of the Demon Clan? Kung ang Heavenly Demon Temple ay talagang iniwan ng Saint Ancestor of the Demon Clan, maaaring may mga pahiwatig tungkol sa puno ng pinagmulan sa Heavenly Demon Temple. Siguro, si Tio Ding ay hindi umaasa para dito, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono at sinabi, sa katunayan, hindi lamang ang origin tree sa mundo, kundi pati na rin ang time tree. Time tree. Nagulat siyang Xiaotian. At ang time tree ay dapat nasa banal na domain na ito. Sinabi ni Uncle Ding, kung mahahanap mo ang Panginoon ng oras, magkakaroon ka ng pagkakataong mahanap ang time tree. Nakita ng Lord of Time ang Time Tree. Naintindihan niya ang kapangyarihan ng oras mula sa Time Tree. Ang Time Tree ay ang pinakadakilang kayamanan sa mundo, hindi mas mababa sa Hongmeng Tree at sa Origin Tree. Kung makukuha mo ang Time Tree, magkakaroon ka ng pagkakataong linangin ang iyong walang hanggang katawan sa isang hindi kapani-paniwalang kaharian. Kung gayon, tiyak na malalampasan mo ang lahat ng mga Panginoon sa mundo. Nang marinig ito niyang Xiaotian, nabuhayan siya ng loob. Hindi niya inaasahan na ang Time Tree ay nasa Divine Domain. Kung gayon, pagkatapos ng Tianyao Temple, kukunin niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Time Lord at magtatanong tungkol sa kinaroroonan ng Time Lord. Makalipas ang mahigit 2 buwan, nang dumating siyang Xiaotian sa tribo ng demonyo, sumapit na ang gabi. Kahit na gabi na, abala pa rin ang tribo ng demonyo, at maraming mga master mula sa kontinente ng Kanglong ang bumubuhos sa kailaliman ng tribo ng demonyo. Ang Heavenly Demon Temple ay ang banal na templo ng tribo ng demonyo, na matatagpuan sa kaibuturan ng tribo ng demonyo. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Yang Xiaotian at Bizu Longzhou sa tribo ng demonyo, pinigilan sila ng mga master ng tribo ng demonyo. Pinigilan sila ng mga master ng Green Snake Clan, isang makapangyarihang clan sa tribo ng demonyo. Gayunpaman, ang lubos na ikinatuwa ni Yang Xiaotian ay napinigilan sila ng kabilang partido upang mangolekta ng mga tol. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Obviously, nakita ng mga Green Snake Clan Master na ito na dalawa lang sila, at mahina sila at pakiramdam na madali silang pisilin, kaya pinuntirya nila. Magkano ang gusto mo? Nakangiting tanong niyang Xiaotian. Iwanan ang lahat ng artifact sa espasyo sa iyo. Tinitigan ng nangungunang binata siyang Xiaotian gamit ang kanyang makamandag na mga mata at sinabi. Sa orihinal, inakala niyang Xiaotian na ang kabilang partido ay nagtanong lamang ng ilang espiritual na mga bato. Narinig niya na ang kabilang partido ay kailangang kunin ang lahat ng mga artifact sa kalawakan, at hindi niya maiwasang malamigan. Sa sandaling marinig ito ng ninuno ng Blood Dragon, sinampal niya ang nakaraan, at biglang, lumipad ang lahat ng 12-dosenang mga tao ng Tribong Bishay. 12-dosenang mga tao ang lahat ay bumagsak sa mga bundok. Ang lupa ay umuuga ng mahabang panahon. Hindi rin pinansin niyang Xiaotian ang mga tao ng mga Bishay, at ang ninuno ng Bibli Dragon ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa templo ng langit na demonyo. Hindi nagtagal at nakita niyang Xiaotian ang templo ng langit na demonyo. Ang templo ng langit na demonyo ay nakatayo sa pagitan ng mga bundok. Nang dumating siyang Xiaotian sa Temple of Heavenly Demon, nakita ko na maraming zangmen at mga family master ang napapaligiran ng mga kumpol.
Nakita din niyang Xiaotian ang mga masters ng Palace of Love at ng Bright Protos. Ang hindi makatwirang palasyo ay ang Nangungtian, at ang King of the Light Protos ay ang hari ng Phantom God. Nandito si Tung Tian God. Hindi ko alam kung sino sumigaw. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, at pinanood ng lahat si Yang Xiaotian. Tung Tian God. Marami sa mga ninuno at mga alagad ng pamilya ang nasa sabik at yumuko kay Yang Xiaotian. Sa gitna ng karamihan, ang Panginoon ng Palasyo ng Palasyo ay lumapit kay Yang Xiaotian kasama ang Diyosa ng Palasyo. Hindi ko inaasahan na pupunta si Yang Xiaoyo sa templo ng langit na demonyo. Pinagtawanan ng master ng Wan Ziyang Palace si Yang Xiaotian. Nakita ko ang anak ni Tung Tian. Ang Diyosa ni Wan Ziyang ay may utang kay Yang Xiaotian at tinitigan si Yang Xiaotian. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang nauna na si Lin dito. Ngumiti si Yang Xiaotian sa master ng Wan Ziyang Palace, at pagkatapos ay tumango sa Diyosa na si Lin Junlan ng Variety of the Variety, Miss Lin. Ang may-ari ng Master Palace ay nahulog sa ninuno ni Bix Ian Dragon, ito ba? Guwardya lang ako sa paligid ng anak natin. Sabi ni Bizulongzo. Tumango ang master ng masterpiece, at hindi niya pinansin ang ninuno ng Blue Blood Dragon. Tinanong niya si Yang Xiaotian, si Yang Xiaoyo ay may makalangit na demonyong token. Gusto mo bang hintayin akong kunin ka? Hanggat hawak mo ang makalangit na tanda ng demonyo, maaari kang magpasok ng 10 tao. Salamat, Senior Lin, mayroon akong makalangit na demonyong token, sabi ni Yang Xiaotian. Narinig ng Panginoon ng Mandarin Palace na si Yang Xiaotian ay may makalangit na halimaw na token, at hindi siya nag-isip. Pagkatapos ng lahat, hindi mahirap makakuha ng isang makalangit na Diyos upang makakuha ng isang makalangit na tanda ng demonyo. Si Yang Xiaotian, na nagsasalita tungkol sa Panginoon ng Wan Ziyang Palace, ay kumikislap paminsan-minsan. Ang anak ni Chen Yu ay tumayo sa tabi ng King of Magic Sea, at tumingin kay Yang Xiaotian ng komplikado. Siya ang unang tao sa nakababatang henerasyon ng kontinente ng Kanglong, at nakakuha siya ng maraming atensyon, ngunit mula noong World War I ng Temple of the Palace of Palace, lahat ng aura sa kanyang katawan ay nahulog kay Yang Xiaotian. Tiyakin, ang batang ito ay nahayag, hindi ito magtatagal. Gustong umalis ni Yang Xiaotian sa tribo ng demonyo. Personal na binaril ni 2G, at hindi siya mapoprotektahan ng master ng Mandarin Palace. Sa paglipas ng panahon, parami ang malalakas na lalaki na pumunta sa templo ng Diyos. Biglang nabigla ang templong laging nagniningning. Ang mga taong tumigil na sa kanilang mga ulo ay tumigil, at lahat ay nakatingin sa pintuan ng templo ng langit. Tinitigan din ni Yang Xiaotian ang gate ng Temple of Heaven. Sa ilalim ng kinakabahang titig ni Yang Xiaotian at ng lahat, sa wakas, dahan-daang bumukas ang gate ng Temple of Heavenly Demon. Nabuksan na ang templo ng Sky Demon, at mabilis itong umalis. Agad na hinimok ng isang leader ng tribo ng demonyo ang makalangit na halimaw na gumawa ng pagbabawal, binalot ang mga tao sa paligid niya, at dinala ang lahat sa templo ng langit na demonyo. Binuksan din ng ibang mga iskolar o matatandang ninuno ang pagbabawal sa makalangit na halimaw na token, at ang mga tao sa ilalim ng pinto ay nagbuhos sa templo ng makalangit na halimaw. Nang makita na ang guro ng palasyo ay pumasok sa templo ng Diyos kasama ang mga tao ng palasyo ng Wan Ziyang, sina Yang Xiaotian at Bibilongzo ay pumasok sa templo ng Diyos. Ang espasyo sa loob ng Temple of Heavenly Demon ay napakalawak, at ang bawat bulwagan ay parang maliit na mundo. Sa bulwagan, ang mga ulap ay nakabalot, at nang si Yang Xiaotian ay gustong hikayatin ang 17 araw na mga marka ng emperador, nang ang bulwagan ay ipinagbabawal, nalaman niya na sa bulwagan na ito, mayroong kahit isang puwersa na supilan ang 17 araw na marka ng emperador. Ang 17 araw na marka ng emperador ay hindi maaaring hikayatin sa lahat. Natigilan si Yang Xiaotian. Narito, syempre, ang 17 araw na marka ng emperador ay hindi magagamit. Ang boses ni Ding Ye ay tumunog, dito, maraming puwersa at Diyos ang masusupol. Kahit na ang iyong 4 na pangunahing sangay ay kamangha-mangha, ngunit hindi pa nilinang hanggang sa tuktok, sila ay masusupol din. Nagulat si Yang Xiaotian, pati ang 4 na major branches niya ay sinusupil. Ang Demon Temple talaga ang nanatili, sabi ni Ding Ye sa kakaibang tono. Kanina, hindi pa rin ito matukoy kung ang templo ng mga Diyos ay iniwan ng mga Diyos ng makalangit na halimaw. Ngayon ay pumapasok ito sa templo ng langit na demonyo. Matutukoy na ang templong ito ay iniwan ng Shengzhou ng makalangit na demonyo. Nakinig si Yang Xiaotian sa Temple of Heavenly Demon Real Temple, na iniwan ng Shengzhou ancestor ng Heavenly Demon. Nararamdaman ko ang kaloob-looban na palapag ng pinakaloob na palapag ng templo ng Diyos, at mayroong maraming interes sa pagbati. Dingay said, pero, huwag ka munang maging masaya. Mahirap, unless you use the power of the chaos of the chaos. Gamitin ang magulong King Shen Greed.
Natigilan siyang Xiaotian, siguraduhin gamitin ang kapangyarihan ng magulong hari, ang kapangyarihan. Bueno, marami sa mga ipinagbabawal na sistema sa templo ng makalangit na demonyong ito ay maaari lamang masira ng magulong kapangyarihan. Sinabi ni Ding Ye, hindi ko mapigilan. Kung gusto mong pumasok sa huling palapag ng Temple of Heaven, magagamit mo lang ang King of Chaos Godhead. Hindi gustong gamitin niyang Xiaotian ang magulong haring Shensh, at narinig niya na maaari lamang niyang himukin ang kaguluhan at madilim na mga Diyos. Ang pangunahing bulwagan ay malawak at walang hangganan. Matapos matukoy na walang tao sa paligid ng kalawakan, hinimok niyang Xiaotian ang magulong Dark God. Sa panawagan ng Chaos God, ang buong Temple Demon Temple ay yumanig ng husto. Habang lumilipad ang grade ng Diyos, nilamon muli ng dilim ang mundo. Ang templo ng Heavenly Demon ay agad na nahulog sa walang hanggan na kadiliman. Ang marahas na magulong kapangyarihan ay lalong nagngangalit. Ang lahat ng mga master na pumasok sa templo ng Diyos ay naramdaman lamang na hindi matatag, nanginginig ang buong katawan, at ang liwanag ng maliwanag na bulwagan ay biglang nagdilim. Ang lahat ay parang isang walang hangganang madilim na magulong impyerno. Maging ang master ng palasyo ay nagulat. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Anong nangyayari? Bakit biglang nahulog ang templo ng Diyos sa walang hangganang kadiliman? Malaki ang pinagbago ng mukha ni Nantongchen. Ito ang kapangyarihan ng kaguluhan. Paanong ang templo ng demonyong templo ay may kakilakilabot na kaguluhang kapangyarihan? Maraming mga lumang kakaibang bagay ang natatakot. Sa orihinal, mayroong sistema ng terorista, at natakot na ang lahat ay hindi nang ahas na kumilos. Ang ibang mga tao ay nakulong sa walang hanggan na madilim na kaguluhan na impyerno, at hindi nila nakikita ang limang daliri, ngunit siyang Xiaotian ay hindi lamang apektado sa walang hanggan na kadiliman na ito, ngunit sa halip na malaman ang lahat sa pangunahing bulwagan. Lao Bi, go! Inilipat niyang Xiaotian ang kanyang katawan sa buong katawan, at lumakad pasulong kasama ang ninuno ng Bixian Dragon. Ang katawan niyang Xiaotian ay madilim, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay naglalakad sa paligid. Nang ipagbawal ang bulwagan, nagulat siyang Xiaotian nang makitang lumutang ang mga ipinagbabawal na sistemang iyon, iniiwasan ang kanyang kaguluhan. Nang lumakad siyang Xiaotian, ang pagbabawal ng floating system ay muling nagpatuloy sa orihinal na lugar. Nang makita ang mahiwagang eksenang ito, siyang Xiaotian ay isang aksidente. Hindi nakakagulat na sinabi ni Ding Ye na kailangan niyang himukin ang magulong mga Diyos sa bulwagan. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng kaguluhan ay magkakaroon pa rin ng ganoong epekto sa pagbabawal sa malaking bulwagan na ito. Hindi nagtagal, dumaan siyang Xiaotian sa unang palapag at pumunta sa ikalawang palapag. Mayroong kabuuang 10 pangunahing bulwagan sa templo ng makalangit na demonyo. Kung mas marami kang pumasok sa loob, mas marami ang iyong sanggol. Nang pumasok siyang Xiaotian sa ikalawang palapag ng ikalawang palapag, ang unang bulwagan ng unang palapag na orihinal na nakulong sa walang hanggan na kadiliman at ang nagngangalit na puwersa ng magulong puwersa ay tuluyang nakabawi. Napatingin ang lahat sa main hall kung saan mabilis silang nakabawi. Anong nangyayari ngayon lang? May nahawakan ba ang magulong kadiliman? Nagulat ang isang ninuno ng Wanxiang God Palace. Ang may-ari ng palasyo ng Wanxiang ay umiling, ang kanyang mukha ay marangal, higit sa 2 taon na ang nakalilipas. Maraming mga master na pumasok sa larangan ng yelo ng espada ang bumalik at nagsabi na ang yelo ng Taybak ay panandalian ding nahulog sa kadiliman, na eksaktong kapareho ng sitwasyon ngayon. Bagamat mahigit 2 taon na ang lumipas, ang pangitain ng larangan ng yelo ng espada noong panahong iyon ay marami pa ring mga masters na nagsasalita at nanghuhula. May magulong Diyos ba talaga? Ang ninuno ng palasyo ng mga ninuno ng palasyo ng Diyos ay kumain. Sa nakalipas na 2 taon, maraming mga tao ang nag-iisip na ang pangitain ng yelo ng Taybak ay sanhi ng kapangyarihan ng kaguluhan. Pagdating sa kaguluhan, lahat ng mga ninuno ng palasyo ay tahimik at kakilakilabot. Sa ilang kadahilanan, lumitaw ang asol na kamisete sa isip ng Diyosa na si Lin Junlan. Siya ba ito? Ibinuka ni Lin Junlan ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi, kung tutuusin, ito ay ang kanyang pangarap na hula lamang. Sa sandaling ito, sa labas ng Heavenly Demon Temple, isang malaking spaceship ang bumasag sa himpapawid. Si Tuji at ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce ang dumating. Nang makitang nabuksan ang pinto ng Heavenly Demon Temple, lumubog ang mukha ni Tuji, at sinabi niya sa mga master sa likod niya, tingnan kung ngayon lang nakapasok siyang Xiaotian sa Heavenly Demon Temple. Hindi nagtagal, nalaman ng kanyang ninuno na pumasok siyang Xiaotian sa Heavenly Demon Temple. Kaya lang President, may kakaibang nangyari sa Heavenly Demon Temple kanina lang.
Ang ninuno ay nag-alinlangan sandali at sinabi, ang Heavenly Demon Temple ay biglang nahulog sa isang maikling kadiliman, ang uri ng kadiliman kung saan hindi mo makita ang iyong kamay sa harap mo. At sa kadiliman, mayroong isang nakakatakot na kaguluhang puwersa na nagngangalit. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng pangitain ng Sword Icefield mahigit 2 taon na ang nakararaan. Ano? Nagulat si 2G at ang mga master ng Kanglong Chamber of Commerce. President, mahigit 2 taon na ang nakalipas, si Yang Xiaotian ay nasa Sword Icefield din, at ngayon ay nasa Heavenly Demon Temple din siya. Sa tingin mo ba ay si Yang Xiaotian iyon? Ibinulong ng matandang nuno ang kanyang hula. Gusto mo bang sabihin na ang kakaibang phenomenon sa Sword Icefield ay dulot ni Yang Xiaotian? Gusto mo bang sabihin na ang kakaibang phenomenon sa Heavenly Demon Temple ay dulot din ni Yang Xiaotian? Ang isa pang matandang ninuno ay sumabad ng may panunuya. Gusto mo ring sabihin na si Yang Xiaotian ay malamang nanilinang ang Chaos Godhead na hindi nagpakita sa ating God Realm sa loob ng bilyon-bilyong taon. Nagtawanan din ang lahat. Bagamat isang halimaw ang talento ni Yang Xiaotian, hindi pa rin naniniwala ang lahat na nilinang ni Yang Xiaotian ang Chaos Godhead. Malamig ang mga mata ni 2G, kung talagang nilinang niya ang Chaos Godhead, mas mamamatay siya. Gusto kong makita kung ang maalamat na Chaos Godhead ay talagang kasing invincible ng alamat. Pagkatapos, pinangunahan ni 2G ang isang grupo ng mga master mula sa Kanglong Chamber of Commerce papunta sa Heavenly Demon Temple. Dahil ang Heavenly Demon Order ay maaari lamang magdala ng 10 tao, hiniling ni 2G sa ibang mga masters ng Kanglong Chamber of Commerce na magbantay sa labas, upang hindi makatakas si Yang Xiaotian. Nang sumugod si 2G at ang iba pa sa Kanglong Chamber of Commerce, dumating si Yang Xiaotian sa bulwagan sa ikatlong palapag. Halos walang mga kayamanan sa unang 2 palapag ng bulwagan, ngunit sa ikatlong palapag, mayroong higit pang mga kayamanan, at natagpuan pa ni Yang Xiaotian ang maraming Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water. Ang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Waters na ito ay nasuspine sa itaas ng hall na parang mga patak ng tubig. Ang kalangitan sa itaas ng bulwagan ay natatakpan din ng maraming mga paghihigpit. Mahirap kolektahin itong Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Waters, ngunit para kay Yang Xiaotian na nagtataglay ng Chaos Godhead, napakadali nito. Si Yang Xiaotian ay walang hadlang sa lahat ng paraan at dumating sa ika-4 na palapag kasama ang Blue Blood Dragon Ancestor. Ang unang 3 palapag ay kabilang sa paligid ng Heavenly Demon Temple. Sa tuwing bubuksan ang Heavenly Demon Temple, halos lahat ng mga master ay makapasok lamang sa ika-3 palapag. Kahit na may makapasok sa ika-4 na palapag, ito ay napakabihirang, at 1 o 2 tao lamang sa bawat pagkakataon. Kahit na may makaabot sa ika-4 na palapag, magiging mahirap na sumulong sa harap ng mga paghihigpit sa lahat ng dako. Kaya naman pagdating niya sa ika-4 na palapag ay natulala siya sa iba't ibang likas na kayamanan sa kanyang harapan. Nakita niya na ang kalangitan ay puno ng suspendido na Hanyuan Tianjie Shui. Kung ang lahat ng Hanyuan Tianjie Shui na ito ay makolekta, magkakaroon lamang ng 40 bibig. At mayroong higit pang Origin Aura at Primordial Aura, na nagdadagdag ng higit sa 400. Kung tungkol sa lupa, ang mga banal na espiritong bato ay itinapon sa buong lupa. Kinolekta ni Yang Xiaotian si Hanyuan Tianjie Shui at iba pang likas na kayamanan habang sumusulong, at napakasaya niyang nakolekta ang mga ito. Pagkatapos, si Yang Xiaotian at ang Blood Dragon Ancestor ay dumating sa ika-5 palapag, sa ika-6 na palapag, sa ika-7 palapag. Sumunod ang Blood Dragon Ancestor sa likod ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mga palad ay pawisan dahil siya ay kinakabahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming Hanyuan Tianjie Shui at Origin Aura. Sa wakas, dumating si Yang Xiaotian sa ika-10 palapag. Sa ika-10 palapag, walang Hanyuan Heavenly Tribulation Thunder Water, o ang Chi of Origin, ngunit isang medicinal field. Sa larangan ng medisina, may 4 na mahiwagang gamot ang nakatanim, lahat ng ito ay 10-10 milyong taong gulang na. At ang lupa sa medicinal field kung saan nakatanim ang 4 na mahiwagang gamot ay talagang Xiantian Zirang. Ang makalupang dilaw na Xiantian Zirang ay napuno ng mahinang ningning. Natigilan si Yang Xiaotian. Napakaraming Xiantian Zirang. Bagamat inaasahan niya na tiyak na marami ang Xiantian Zirang sa huling palapag na bulwagan, hindi pa rin niya inaasahan na magiging ganito karami. Sa dinami-dami ng Xiantian Zirang, hindi ba ang kanyang Hongmeng Divine Tree? 100 taon. Sa oras na ito, ngumiti si Dingye at nagsabi, sa napakaraming Xiantian Zirang, ang iyong Hongmeng Divine Tree ay maaaring lumaki hanggang 1,000 talampakan sa loob ng 100 taon, at pagkatapos, ang Hongmeng Chi ay maaaring ipanganak. 100 taon. Natigilan si Yang Xiaotian. Noong una, naisip niya na sa napakaraming Xiantian Zirang, ang kanyang Hongmeng Divine Tree ay maaaring lumaki hanggang 1,000 talampakan sa loob ng ilang dekada ng higit pa.
Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Masyadong mahaba ang 100 taon. Hindi nakaimik si Uncle Ding, alam mo ba kung gaano kahirap para sa Hongmeng Divine Tree na lumaki? Labag sa kalooban ng langit na maaari itong lumaki hanggang 1,000 talampakan sa loob ng 100 taon. Tumango siyang Xiaotian, at pagkatapos ay humakbang pasulong upang alisin ang 4 na milyong taong gulang na mga banal na gamot, at pagkatapos ay inalis ang lahat ng likas na lupa ng 100 metro kwadrado kung saan nakatanim ang mga banal na gamot, at inilagay ito sa espiritual na lupa para sa paglilinang ng Hongmeng Divine Tree. Biglang tumubo ang mga ugat ng Hongmeng Divine Tree sa napakabilis na bilis, at ang sigla ay lumakas. Isang pagsabog ng berde ang kumikislap, at ang mga bagong usbong ay tumubo sa ilang sandali. Sa nakalipas na ilang taon, pinapakain niya ang Hongmeng Divine Tree ng 4 Tribulations 7 Grade 9 God Pills, ngunit ang Hongmeng Divine Tree ay hindi pa nakakapagpatubo ng mga bagong putot, at ngayon, ang Hongmeng Divine Tree ay sa wakas ay tumubo na ng mga bagong putot. Nang ang Hongmeng Divine Tree ay tumubo ng mga bagong usbong, ito ay namumulaklak ng isang sinag ng Hongmeng Divine Light, na lubhang kasiya siya. Nang makita na ang Hongmeng Divine Tree sa wakas ay tumubo ng mga bagong usbong, natuwa siyang Xiaotian. Sa oras na ito pagdating sa Heavenly Demon Temple, ang ani ay napakarami na ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya nakakuha ng napakaraming Xiantian Zirang, nakakuha din siya ng libu-libong Origin Qi at Hongmeng Qi. Bagamat walang masyadong time sands, 2 sa 4 na milyong taong gulang na divine na gamot ay ang Red Spider Flower, na sapat na upang mapabuti muli ang Eternal Divine Body niyang Xiaotian, at ang 2 pa ay mga Dragon Clan Divine Medicines, na maaaring mapabuti ang kanyang Taigu Shilongju. Matapos kolektahin niyang Xiaotian ang Xiantian Zirang, tumingin siya sa dulo ng bulwagan. Nakita niya ang isang palasyo sa dulo ng bulwagan. Lumipad siya sa palasyo. Matapos kumpirmahin na walang mga paghihigpit sa palasyo, pumasok siyang Xiaotian at ang Blue Blood Dragon Ancestor. Gayunpaman, nang pumasok siya sa palasyo, nakita niya ang isang itim na banal na hayop na gumagapang sa tabi ng pangunahing pinto ng bulwagan. Ang banal na hayop na ito ay mukhang isang aso, ngunit ito ay napaka-cute. Kasing laki ito ng isang ordinaryong aso, ngunit ang 4 na kuko nito ay napaka-talas. Ang itim na aso ay orihinal na walang sigla, ngunit nang makita niyang papasok siyang Xiaotian, agad siyang naging masigla, mabilis na umakyat, at lumakad patungo kay Yang Xiaotian, nanginginig ang kanyang buntot na tila isang soro. Matapos lumapit kay Yang Xiaotian, hinaplos niya ng buong pagmamahal si Yang Xiaotian. Tapos tumahol siya na mukhang tuwang-tuwa, parang sinasabi, "Boy, sa wakas nandito ka na, matagal na kitang hinihintay." Natigilan si Yang Xiaotian. Hindi niya talaga akalain na sa huling palapag ng Heavenly Demon Temple, bukod sa likas na lupa ay mayroon ding itim na aso. Gayunpaman, dahil ang kabilang partido ay nasa huling palapag ng Heavenly Demon Temple, ang kanyang pinagmulan ay dapat na hindi pangkaraniwan, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng halimaw ito.